Yukod sa langit at lupa. Yukod sa magulang. Yakirin kay. Paglaki ko, pakakasalan ko si Ruo. Sige. Patay. Tatay. Kuya Yuan. Nanay. Tandaan, kailangan mong mabuhay. Ibigay ang Tiger Seal o mamatay ka. Ang pamilya Cheng ay walang Tiger Seal. Mabuhay ng matagal. Kuya, panganin-anak ng pamilya Cheng, ang hinahanap natin ay nasa kanya. Maghanap pa, kahit hindi mahanap ang taong dapat patayin. Nanay. Kuya Yuan. Nandito ako. Monting Ru. Salot ng pamilya Cheng, mamatay ka. Labing-walong taon. Ang panloob na laban na ito ay nagpapatulot. Mukhang, oras na para umalis sa bundok. Ang tadhana ay mahirap labanan. Nang iligtas kita sa kamatayan, alam kong darating ang araw na ito, maging gayon nawa, dahil nais mong umalis, hindi na kita pipigilan. Ngunit may dalawang gawain akong dapat harapin. Una, pinuno ng pamilyang Zhao, si Zhao Wuji, dating may utang na loob sa akin. Nakikita kong may sakit siya, malapit na ang kanyang katapusan. Pumunta ka at pahabain ang buhay niya. Ang pangalawang gawain, ay pakasal kay Miss Qian. Magpakasal ka. Tama, ang iyong katawan ng siyam na yang ay ganap na. Sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong magkaisa sa sukdulang yin at ang katawan ng siyam na yin. Kung hindi, ang iyong yang enerhiya ay babaliktad. Nahahantong sa kamatayan. Miss Qian Xiao, ang katawan ng siyam na yin. Ang kasunduan sa pagpapakasal ay sa akin. At kay Qian Guanyi, igagalang niya ito. Opo, Guro. Dapat sana. Kung ito'y biyaya, hindi sumpa. Kung sumpa, hindi maiiwasan. Chen Yuan, kapag naunawaan mo ang lahat ng ito, sana ay mapatawad mo ako. Tigil, taga-bukid ka. Umalis ka, ulubi. Hindi ito ang lugar mo. Hinahanap ko si Miss Qian para pakasalan siya. Ha ha ha, magpapakasal ka? Nabaliw ka na ba? Umalis ka rito. Huwag mo akong hawakan. Harapin ang bunga. Hoy, kawawang aso, ang tapang mo. Gumagawa ng gulo sa Chen Group, papatayin kita sa bagbog. Sabi ko huwag mo akong hawakan. Espesyal na alert. Sino ang nangahas pumasok sa Chen Group? Nakpin sila. Teka.
Binibini. Ang mga nais akong pakasalan, pumila mula rito hanggang France. Saan ka nang galing? Palaka. Kaya pala ikaw ang binibini ng pamilyang Qian. Manyak, bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Pakawalan ng binibini. Mahina at malambot ang pulso mo. Talaga, ang 9 Yin Divine Body. Ano ang banal na katawan ng siyam na yin? Hoy siga, pakawalan mo ako. Hindi ako siga, ako ang iyong kasintahan. Kasunduan sa kasal. Anong siglo na ba ito? Kasunduan. Saan nanggaling itong taga-bukid? Ako, ang marangal na si Miss Chet. Paano ko ba naman? May kasal sa taga-bukid. Pinirmahan ito ng iyong lolo. Ayaw mong kilalanin. Kapag lumaki ako, pakakasalan ko si Ate Ru. Siya na kaya si Kuya Yuan? Ikaw, ano ang pangalan mo? Wala ba sa kontrata? Si Yao Yuan. Hindi siya si Kuya Cheng Yuan. May sulat nga ni Lolo itong kontrata. Totoo ang kontratang ito. Totoo nga, hindi. Ako, si Chen Xiaoxiao, hindi kailanman pakakasalan ng hamak na taga-bukid. Nagkakamali ka. Peke ang kontratang ito. Gusto mong kanselahin ang kasal. Kanselahin ang kasal. Malayo ang agwat natin. Hindi ka karapat dapat sa kasal na ito, kaya walang kasal na kakanselahin. Tunay ngang sulat ito ng Lolo. Hindi ito pek. Puta, paano mo naglakas loob sabihin yan? Ayos ka lang. Mahina rin ang pulso. Maaari kayang isa rin siyang 9 Yin Divine Body. Impossible. Hindi maaaring magkasama ang mga 9 Yin Divine Body. Sa isang pamilya, hindi maaaring magkasama ang dalawang 9 Yin Divine Body. Posible kaya? Ako, ayos lang ako. Mukhang gutom ka na talaga. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan? Ano nang sinasabi mo? Paano ko siya mapapakasalan? Bakit hindi? Ang kontrata ay nagsasabi lang na anak ng pamilyang Chen. Hindi nito sinasabi kung sino. Hindi ka ba anak ng pamilyang Chen? At saka, isang anak sa labas. Bagay na bagay sa isang palaka. Bagay na bagay. Ha ha ha. Terror na. Miss Qian. Kaya mo. Hindi ko kaya. Pasensya na. May gusto akong iba. Hindi ako magpapakasal sa iba. Ang ibig kong sabihin, pwede mo ba akong dalhin sa lolo mo? Naiintindihan ko, pero hindi mo makikita si Lolo ngayon. May sakit siya. Kapag gumaling na siya, idadala kita para makita siya. May sakit. Dalhin mo ako sa kanya, kaya ko itong gamutin. Hindi ito magagamot ng mga eksperto. Ano ang magagawa mo? Sa mundong ito, walang sakit na hindi ko magagamot. Alam ko rin ang sinaunang kaalaman. Marahil ang iyong lolo ay hindi talaga may sakit. Tama na. Walang kwenta. Palagi kong inisip na tapat ka. Hindi ko inaasahan na ikaw ay puro hambog at hindi mapagkakatiwalaan. Hindi kita niloloko, kaya ko talaga. Maging isang milagrosong doktor. At alam ang sinaunang kaalaman. Immortal ka rin ba? Nagsasanay ako para maging immortal. Kaya ang pagpapagaling sa lolo mo ay talagang walang problema. Walang pag-asa. Narito ang 50,000 yuan. Ituring mo ito bayad mula sa pamilyang Qian. Kanselahin natin ang kasunduan. Naririnig mo ba ako? Hindi ko makatok ang doktor. Balang araw maniniwala ka sa akin. Ang elixir ng kalayaan ay kayang bumuhay ng patay. Madilim ang kulay mo. Malapit ka nang magkaroon ng madugong sakuna. Sa isang kritikal na sandali, maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Tigil. Maaari mo akong pagdudahan, ngunit huwag pagdudahan ang gamot na ito dahil talagang kayang buhayin ang patay. Bagaman ang epekto nito ay 3 araw lang. Hoy, teka. Saan ka pupunta? Sa pamilyang Zhao para gamutin si Zhao Wuji. Hindi pwede. Hindi ka pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit? Panginoon Zhao, malubha na ang kanyang kalagayan. Ang pamilya Zhao ay nagsimula na ng paghahanda sa libing. Kung magtangka kang manloko, maaaring mapatay sa bugbog. Malubha ang kalagayan. Nakakatuwa. Gusto ko iyan. Hays, ikaw na walang utang na loob. Kung panagutin ka ng pamilyang Zhao, huwag kang lalapit sa akin. Hello, Nasa gipit ang pangalawang miss. Malubha ang Panginoon. ano? Dr. Yi, pakiusap mag-isip ka ng paraan. Basta't mailigtas mo si tatay. Maaari kitang bigyan ng 1 milyon. Hindi 5 milyon. Hayes, hindi naman sa hindi ako nagsusumikap. Ito ay si Panginoon Zhao. Mabilis na bumababa ang kanyang lakas. Nauubusan na siya ng oras. Kahit pa isang Diyos mula sa langit, bumabak, hindi nila siya iligtas.
Tay. Sinran, kailangan mong magpakatata. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghahanda sa libing ni Tito. Sige. Pagkalipas ng 3 araw, ay ang maswerteng araw. Perpekto para sa libing. Ngunit. Tay. Sinran, huwag kang mag-alala. Nangangako akong si Tito ay magkakaroon ng marinal na pamamaala. Ang sakit ni Panginoon Zhao, kaya kong gamutin. Kaya kong gamutin ang sakit ni Matandang Zhao. Talaga? Talaga bang kaya mong iligtas si tatay ko? Sino itong manlolokong doktor? Gusto lang manloko ng pamilyang Zhao. Ito. Uy, Sinran. Kahit si Iri ay nagsabi, ang sakit ni Tito ay hindi na magagamot. Totoo bang naniniwala ka sa kanya? Ang taong ito, saan siya nanggaling? Isang charlatan, di ba? Napakakahiya. Nagsasamantala lang siya. Para lokohin ang pamilyang Zhao. Sabi ko magagamot ko siya at kaya ko. Kung manloloko man ako o hindi, malalaman natin kung susubukan. Kalokohan, paano kita papayagang sumubok lang? May lisensya ka bang medikal? Lisensyang medikal. Ano ba yung bagay na yan? Haha. Sinran, narinig mo ba yon? Ang babang uri na manloloko. Talaga bang naniniwala ka sa kanya? Nakakatuwa naman. Gagamutin sana kita ng libre, pero naging napakabastos mo. Kaya ngayon, ang bayad sa pagpapagaling ay 1-0, 000, 000. Haha, 1-0, 000, 000. Nabuhay bang muli si Huatuo? Kahit pa magbayad ka ng 10 milyon, hindi pa rin niya ito magagamot. Teka. Huwag po kayong magkamali ng pagkakaintindi. Itong 1-0, 000, 000 ay para lang sa pagising sa kanya, para lubusan siyang magamot. Ang kasunod na bayad ay 100 milyon. Binibining Zhao, may 3 segundo ka para magdesisyon. Teka. Matandang Zhao, nagawa ko na ang lahat. Sandali lang. Sandali lang. Hayaan kang sumubok. Mukhang hindi ka para mamatay. Pwede. Paano mo ito paniniwalaan? Taga-probinsya lang. Sa siyentipikong usapan, patay na si Matandang Zhao. Ngayon ang tamang oras para sa ritual ng pag-embalsa mo. Anumang pagkaantala, mahuhuli ka na. Tama siya. Ngayong ganito si Tat, kahit maliit na tsansa, gusto ko ring sumubo. Hindi, malinaw na may lihim siyang pakay. Hayaan mong sabihin ko. Dahil narito ako ngayon. Huwag mo akong gagalawi. Katawan ni Tito, tumabi ka. Kung hindi, magiging bangkay siya. Ay, kung gayon, hindi ko talaga papayagan. Miss Zhao, huwag mag-atubili. Bilasan mo at tumawag ka. Ihanda ang pag-embalsa mo. Zhao Hui, bilang tagapagmana ng pamilyang Zhao, iniutos ko sa iyo na tumabi. Pinsan, lalaban ka sa akin. Pakinggan mo ako. Hindi ako susuko ngayon. Ano ang magagawa mo sa akin? Hindi hahayaan. Lalabanan kita hanggang sumuko ka. Napakayabang na mga salita. Ikaw lang. Buwisit. Sinaktan mo ako. Mga gwardya. Pinsan, patuloy mo akong hinaharangan. Pinipigilan ang paggamot. Ano ang tunay mong pakay? Ano pa bang pakay ko? Mas pagkakatiwalaan mo pa ang dayuhan. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Kahit si Dr. Yi ay nagsak, kahit siya'y di magagamot si Tito, ang taga-bukid na ito, bakit siya nagmamayabang? Paano kung magamot ko siya? Kung magagamot mo siya, luluhod ako at yuyuko, tawagin kang tatay. Walang kwentang anak. Ako. Buwisit, papatayin kita. Xiao Yuan. Nagpapagaling ako. Huwag mong papasukin. Buwisit. Kaya pala ako sinugo ng guro. Bukod sa kasulatang medikal ng emperador, walang ibang makapagpapagaling. Maganda rin ang iyong kapalaran. Bilog ang langit, parisukat ang lupa. Batas ng 9 na kabanata. Luma na sa kamay. Lahat ng sakit ay nawala. Bilisan, ayon sa batas. Tanga kang gago ka. Bibigyan kita ng kalahating oras. Gusto kong makita kung paano niya bubuhayin ang tiyuhin mo. Kung hindi mo kayang gamutin, iaahon ko siya ng nakapaa. Nalinaw ko na ito. Si Matandang Zhao ay patay na. Sayang naman. Namiss ni Matandang Zhao ang tamang oras ng libing sa kabilang buhay. Hindi siya magpapahinga.
Tatay, tara na. Lolo, Pangalawang binibini. Lolo. Lolo, teka muna. Anong ginagawa mo rito? 8. Narinig ko, critical si Lolo. Gusto ko siyang makita. Ikaw, anak sa labas. Hindi ka dapat tawagin akong ate. CJ, kung gayon, binibining kiyan. Pakiusap, umalis ka sa daan. Gusto kong makita si Lolo. Gusto mo talaga siyang makita. Kung ganoon, hindi kita papayagan. Huwag mong isiping hindi ko alam kung bakit ka nandito. Kung para lang makita si Lolo ay may iniwan na makabubuti sa iyo, babalaan kita. Imposible iyan. Ang pamilyang Chen ay magiging akin. Ikaw, anak sa labas. Huwag kang mangarap makipag-agawan. Nakikiusap ako. Hayaan niyo akong makita si Lolo. Isang sulyap lang. Sige na, lumuhad ka sa harap ko. Dilaan mo linis ang sapin ng sapatos ko. Pagkatapos, papayagan kitang makita. Ano sa tingin mo? Kian Xiao, masyado ka nang lumalayo. Masyado na akong lumalayo, Chen Liao. Ikaw, hamak na tao, anak ng hamak, nagtatangkang makipag-agawan sa akin. Lolo, umiwas ka. Maliit na puta, nang ahas kang itulak ako. Ano ito? Doris na Xiaoyao. Ibalik mo. Ang pangalang ito, hindi ba ito ang gamit? Mang-akit ng kung sino-sinong lalaki. Ibalik mo. Naghahabol ka na ba? Tama pala ako. Talaga namang, anak ng puto mong ina. Kadalasang nagkukunwari, malinis at inosente, palihim. Gumagamit ng maruming paraan, mang-akit lang ng kung sino-sino. Marumi at mura. Sabihin mo pa ng isang beses. Ibalik mo. Nagalit dahil sa kahihiyan, dahil desperada ka. Gusto mo bang ipakilala ko ilang manggagawang migrante? Ikaw. Dr. Chen, sabi mo ikaw ay isang nangungunang medical team? Bakit pagkatapos ng 3 buwan, walang malay pa rin ba ang matanda? Kung hindi ko magagamot ang tatay ko, kayo lahat, ipapadala sa zoo bilang mga veterinaryo. Direktor Kian, pakakalma po. Pinagbubutihan na namin kasi ang matandawi. Sakit ay biglaan. Sa maikling panahon, Wala kaming solusyon, walang silbi. Mga inutil kayong lahat kung si Loloy, sa kamay ng demonita na ito. Hindi ba't dalawang problema ang malulutas? Itay, sa totoo lang, Kayang gamutin ni Liao si Lolo. ano ang sinabi mo? Oo, mayroon siyang gamot, na tinatawag na Xiaoyaodan, sabi ni Liao. Kaya nitong buhayin ng patay. Puta, Sa pagkakataong ito, tapos ka na, Liao. Talaga bang mayroon kang mahiwagang gamot? ako, wala. Sinasabi mong wala ka pa rin. Ano yan sa likuran mo? Liao, gusto mong itago? Oo, maasa kang mamatay si Lolo. Itay, hindi ganyan. Paano ko hihilinging mamatay si Lolo? Kung ganoon nga, ibigay mo na ang gamot, hindi mo nais. Maging direktor ng kumpanya. Basta't gumaling si Lolo. Sasang-ayon ako. Hawak mo ang tunay na kapangyarihan. Sa ganitong paraan, hindi ka ipapadala. Sa kasal na ayos, pero hindi natin alam kung totoo ito. Paano kung ikamatay ni Lolo? Ano ang dapat kong gawin? Bakit ka nag-aalangan? Huwag mong sabihin. Gusto mong ibigay ko. Sa iyo ang posisyon ng tagapangulo, hindi Itay. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi rin yan. Hindi rin yan gagana. Sa tingin ko gusto mong mamatay si Lolo. At tumangging iligtas siya, hindi Itay. Makinig ka sa akin. Itong Xiaoyaodan, binigay sa akin ni Xiaoyuan. Natatakot ako. Kung sino si Xiao Yuan, probinsya ng manloloko. Hindi ka nagkaroon ng mabuting hangarin. Sa tingin ko gusto mong makipagsabuatan sa mga tagalabas para lasunin si Lolo. Talagang hindi ito lason. Sumpa ko. Dahil hindi ito lason, ibigay mo na agad kay Lolo. Eksperto Chen, ito ang gamot ni Binibining Liao, na himala at pangligtas. Bilisan mong ibigay kay Lolo. hanggat ang matandang ito ay mamatay sa kamay ni Kian Liao, maaari kong ilipat ang lahat ng responsibilidad palayo. Ang gamot na dala ng pangalawang binibini na espesyal na dala, siguradong walang problema. Bilisan mong ibigay sa matandang pinuno, pesteng babae. Hinti ka lang. Para maging mamamatay. Sa paglason kay Lolo, tulong Diyos. Chen Liao, kalahating oras na. Bakit hindi pagising si Lolo? Naku po, patay na ang matanda. Tatay. May plano na tayo ng paraan para mailigtas siya. Ngayon, dahil sa gamot ng pangalawang binibini, nalason siya, wala na tayong magagawa. Hindi ko ito inaasahan.
Walang hiya kang hayop. Naglakas loob kang saktan si Lolo. Binigay sa akin yan ni Xiao Yuan. Sabi niya, kayang bumuhay ng... Hindi rin ako naniwala. Si ate ang nagpilit kay Lolo na kainin yon. Manahimik. Ngayon pa, tumatanggi ka pa. Totoo, pinatay ng pangalawang binibini ang patriarch. Hindi siya mapapatawad. Leo, binaygo mo ako. Dati pa, dapat hinayaan na lang namin. Ikaw ay mamatay sa ilang. Pakainin ng mga lobo. Tatay, pakiusap, paniwalaan mo ako. Paano ko naman sasaktan si Lolo? Dati, kasama mo ang iyang taga-probinsya, naglalandi. Alam kong may mali, hindi ko inaasahan. Kayong dalawa na magkutsabahan para patayin si Lolo. Ganoon pala, kayo pala'y magkasama niya. Nagbabalak patayin si Lolo para makuha ang yaman ng pamilya. Lolo, namatay ka ng malagim. Masamang hangarin. Walang hiya at mapaghimagsik na anak. Buhay kapalit ng buhay. Pumatay ng sariling lolo, mga tagapagsilbi, dalhin itong masamang nilalang at itapon palayo, hayaang mabulok sa kulungan. Hindi ako. Binibintangan ako. Kung totoo man o hindi. Sabihin mo kay Lolo sa impyerno. Talaga, hindi ko ginawa. Tatay, hindi ako. Xiao Yuan, wala akong utang sa iyo. Bakit mo ako sinasaktan? TSK. Siyempre, dahil bobo ka. Kuya Yuan, magkikita na lang tayo sa susunod na buhay. Paalam. Dalhin siya palayo. Tigilan mo yan. Tama na. Multo. Lolo, Gising ka na. Ayos ka na ba? Ayos lang ako. Talagang gumaling na. Nararamdaman ko, mas komportable kaysa dati. Tulungan mo akong maglakad. Sige na. Totoo ang gamot na iyon. Hindi nagsinungaling si Xiao Yuan. Lolo, huling bugso na ba to? Ikaw. Gaya ng napagkasundoan, dapat ko itong tuparin mula ngayon. Ikaw na ang direktor. Chen Leo, walang hiya ka. Ninanakaw mo pala ang posisyon kong chairman. Hindi kita pakawalan. Salamat, Papa. Kuya Yuan, direktor na ako ngayon. Nasaan ka? Ang usapan ninyo. Narinig ko lahat. Mga top expert, mga manloloko lang kayo. Lumabas kayong lahat. Anong problema? Buksan mo. Anong problema? Nabigo ang gamutan. Takot ka na, no? Nako, Anong problema, Master Ye? nakwentahan ko na. Kaluluwa ni Lolo Grau. Narating ng tulay ng paghinga. Pero dahil sa pagkaantala, hindi siya nailibing sa oras. Dumating siyang walang dala. Hindi makapagsuhol sa mga bantay. Pinahihirapan siya. Sobrang hirap na niya. Sinran, narinig mo yon? Sinabi ko na noon pa, huwag maniwala sa kasinungalingan ng taga-probinsya. Kaya, ngayon, alam mo na ang resulta. Papa, patawad. Masyado akong umasa. Kaya ito nangyari. Kaya ka ganyan. Dr. Yi, para sa akin, mag-isip ka agad ng paraan para iligtas siya. Ang paraan ng pagliligtas ay simple lang. Siya na nagkabit ng kampana. Dapat siyang magtanggal. Patayin ng batang iyon. Hayaan siyang pumalit kay Lolo Grau. Pero, Ano pa ang meron? Matitiis mo ba talaga? Makita ang tiyuhin mo, magdusa sa ika-negatibo 18 antas ng impyerno. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas. Bata, makinig ka sa akin. kumusta ang tatay ko? Nasaan ang pera? Heto ang 10 milyon. Teka lang. Hindi pa gumagaling ang sakit niya, bakit ngayon binibigay ang pera? Mas maayos na ba siya? Hindi ba ninyo nakikita? Mga bulag ba kayo? Tatay, Ito. Ikaw, sinungaling kang halang. Anong salamang ka ito? Nagpapakamisteryoso lang. Ginagawang katatawanan ng patay. Isang karumal-dumal na krimen. Hindi mapapatawad. Lampas sa anumang kapatawaran. hindi ko sana dapat pinagkatiwalaan ka. Ibaba mo ang tatay ko ngayon. Ikaw. Tama na ang satsat. Tatay, Sa loob ng 3 araw, kung walang karagdagang gamutan, siya, siguradong mamamatay. Halang, mamamatay ka sa akin. Sino ang gusto mong patayin? tatay, gising ka na. Nananaginip ba ako? Aking anak, paano ka naman nananaginip? Tatay ay lubos ng gumaling. Imposible. Malinaw na patay siya. Paano siya nabuhay? Imposible. Ito ay imposible. Huling bugso. Dapat ito ay huling bugso. Manahimik ka. Tito,
Huwag mong isipin na dahil lang sa wala ako, hindi ko alam. Naririnig ko ang lahat kung hindi dahil sa agarang tulong ng doktor. Napadala mo sana ako sa crematorium. Sige, nasaan ang doktor? Saan siya nagpunta? Nagalit siya at umalis. Walang hiya. Sinusubukan mo ba akong patayin? Lolo Jao, kumalma ka, kakagaling mo lang, kaya huwag kang magalit. Miss Jao kanina, ay binigyan siya ng 10 milyon. Dapat sapat na iyon. Pero sabi ni Dr. Xiao, sa loob ng 3 araw, walang karagdagang lunas. Tiyak na mamamatay siya. Walang hiya, hanapin mo siya ngayon. Kung hindi mo siya mahanap sa 3 araw, pananagutan mo to. Lalo na ikaw. Opo. Bilisan ninyo. Miss. Narinig ko si Lolo Jao. Malubha ang sakit niya. Kung bigla tayong pumasok, hindi ba ito angkop? Si Dr. Xiao ay pumunta sa pamilya's house para gamutin siya. Kumusta na? Binigyan niya ako ng care-free pill. Hindi niya magagamot si Lolo Zhao ngayon. Hindi. Ano man ang gastos. Kailangan ko siyang tulungan. Kahit anong paraan. Kailangan ko siyang tulungan. Sino ang tinutulungan mo? Okay ka lang ba? Ha? Huwag mong sabihin na ikaw talagang nagamot si Master Zhao. Hindi pa. Malayo pa. Siya. Malayo pa siya. Halika na't sumama ka agad. Bakit? Tara na. Nasaan ito? Bahay ko. Hindi mo nagamot si Master Zhao. Mananagot ka sa pamilya. Magtago ka muna dito. Huwag kang aalis. Nakuha mo. Kaya ito pala ang inaalala mo. Ang ibig kong sabihin, hindi pa gamot. Ibig sabihin, hindi pa lubos na gumaling. Pagkatapos ng 3 araw, isang gamutan pa, magiging okay lang yan. CJ, ako. Kakaiba. Ako. Paano kaya ako magkakaroon ng ganitong pakiramdam? Hindi ko kaya. Maliban kay Yuan, hindi ko magugustuhan ang iba. Ngayong araw, salamat sa gamot. Gising na si Lolo. Samahan mo akong dalhin sa kanya. Para pag-usapan ng kasal. Hindi. Masyadong mapagmataas ang kapatid ko. Tiyak na hindi siya madaling papayag magpakasal sa. Ang bagay na ito, kailangan natin ng pangmatagalang plan. Kaya ikaw. Hindi rin ako. Nasabi ko na sa iyo, gusto ko ang isang tao. Sa totoo lang. May gusto rin ako. Sa kasamaang palad. Kami na ay magkahiwalay ng 18 taon. 18 taon. Nawalan ng koneksyon. Si Yuan at ako, nawalan ng koneksyon 18 taon na. May peklat siya sa kamay, tulad ng kay Yuan. Maaari kaya? Siya na ba si Yuan? Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin, ang babaeng gusto, ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay... Ang babaeng iyon ay nasawi na. Mula ngayon, madyan sa'yo ng mabuti. Huwag isipin siya. Sinabi ng maestro. Ang pangalan niya ay hindi na mahalaga. Dahil siya ay namatay na. Paumanhin. Hindi siya si Brother Yuan. Akala ko pa. Maaari kang manatili muna dito. Ngunit napagkasunduan natin. Hindi ka manghulog sa akin. At hindi kita pakakasalan. Hindi naman ganyan. Hindi ka ba natatakot? Mahulog sa paglipas ng panahon? Talagang imposible. Sa mundong ito, maliban sa kanya, hindi ako magkakagusto sa iba. Maaari kang manatili sa kwartong ito. Ayos lang dito. Ang mga pangyayari noon ay kailangan pa ng investigasyon. Higit pa rito, sinabi ng maestro, ang aking paglilinang, kailangan ng kooperasyon ng 9 Divine Body upang lubos na magamit. Lahat ay nangangailangan ng panahon. Kumain ka. Hindi ko inaasahan na ikaw, isang mayamang dilag, ay gagawa ng almusal. Isang mayamang dilag. At ko yun. Ako lang ay isang anak sa labas. Kumain ka. Lalamig na ito agad. Ito. Ang Osman Cascade na ito. May problema ba? Little Rue. Brother Yuan. Ang Osmanthus cake na ito, tinuro sa akin ng nanay ko. Iba ang lasa, tikman mo agad. Ilnen, masarap.
May problema ba? Hindi masarap. Ang osmanthus cake na ito, sino ang nagturo sa'yo? Ang nanay ko. Alam ko na itong gawin noon pa, Matt. Noong bata ka pa. Nakakilala ka ba ng batang apelidong Cheng? Apelidong Che. Lanan. Ang mga Che. Lanan. Hindi niya siguro ibig sabihin. Kapatid na Yuan. Hindi. Hindi ako dapat magsalita. Paano kung siya ay mga espiyang nakaitim? Maaari nitong ilagay si Yuan sa panganib. Hindi ko siya kilala. Kumain ka pa. Busog na ako. Siguro nag-react lang ako. Siya ang pangalawang anak ng mga Qian. Si Xiao Ruo ay ulila lang. Paano sila magiging isang tao? Ah, nga pala. Mag-isa ka sa bahay ngayon. Pupunta ako sa handaan ng pamilyang Sun. Si Lolo ay nagtiwala sa akin sa kasunduang ito. Kailangan ko itong makuha. Hindi. Bawal kang pumunta. May masamang aura ka. Mapanganib doon. Masamang aura. Kabuang pamahiin lang iyan. Mahalaga sa akin ang handaang ito. At saka, ang pinuno ng pamilyang Sun ay isang dakilang guro. Hindi natin kaya mapikon sila. Grandmaster, ang pumatay sa aking pamilya ay isang dakilang guro. Kung gayon, sasama rin ako. CJ. Xiao Yuan. Minamaliit kita noon. Pero kahit na, kung sino ka man talaga, luluhod ka sa harap na aking kapangyarihan. Magiging akin ka. Ang pangalawang anak ng mga Chen ay natatanging maganda. Nakakaawa nga lang, siya ay anak sa labas. Tumahimik. Si Young Master Son ay nice siya. Ingat sa dila mo. Qian Liao. Noong huli, naghanda ako ng alak. Nagpa-reserve ng kwarto. Pero naglakas ka pang tumakas. Naglolokohan ka ba kay Sun Haoyu? Hindi, Young Master. Isa lang akong ordinaryo. Hindi karapat-dapat sa iyo. Inumin mo ito. Pagkatapos ay patatawarin kita. O kaya'y magbabayad ka ng doble. Sa insultong ito, Batang Ginoong Sun. Hindi talaga ako makain. hindi ako. Turuan kita ngayon. Mga gwardiya, hawakan niyo siya. Kung ayaw mong mamatay, humingi ka ng tawad sa kanya. Sino ka ba? Oh, naalala ko na. Ikaw yung isa na may kasunduang pakasal kay Miss Xiao, taga-bukit. Anong tingin mo sa sarili mo? Nagtatangkang ipa-apologize ako. Batang Ginoong Sun. Kakarating lang niya sa syudad. Hindi siya marunong sa asal. Huwag mo siyang samahan. Pakisuyo. Xiao Yuan. Magmadali kang humingi ng tawad kay Batang Sun. Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Siya ay mula sa pamilya Sun ng sinaunang martial arts. Marami silang expert. Ordinaryong tao ay hindi basta makakalaban. Sinumang mga ngahas na humamon sa akin, luhod ka at dilaan mo sapatos ko. Patatawarin kita. Kung hindi, aalisin ko ang dalawang binti mo. Batang Ginoong Sun, dahil sa akin, pakawalan mo siya. Nakikiusap ako. Umalis ka. Ikaw, anak sa labas, na hindi ka aya-aya. Anong karapatan mo para hinan ako ng respeto? Respeto, mabuti pa'y titingnan ko. Ang mga laman loob mo. Luhod na ngayon. Ito ang iyong huling pagkakataon. Inay, Tandaan mo, kailangan mong mabuhay. Ibigay mo ang tiger tali o mamatay. ang singsing na ito. Saan galing? Ito ang aking pamana ng pamilya. Simbolo ito ng kapangyarihan ng puno ng pamilya. Hoy! Ngayon alam mo na kung sino ang iyong kinakaharap. Kaya, ang nangyari 18 taon na ang nakalipas. Ang inyong pamilyang Sun ay kasangkot din. Gago ka, pangahas mong hinampas. Ako ang tagapagmana ng Angkan Sun. Papatayin kita ngayon din, wala nang makakapigil sa akin. Papatayin ko siya. Kuya. 18 taon na ang nakalilipas. Ang singsing na ito, nasaan noon? Sa tatay ko. Noong 18 taong nakaraan, bata pa lamang ako. Kakabigay lang niya sa akin noong nakaraang araw. Ang tatay mo? Ang tatay ko. Kuya, nagkamali ako. Ipatawad mo na ako. Tawagin mo ang tatay mo. Papuntahin mo siya rito para mamatay. At pakakawalan kita. Tatawagan ko na siya. Hello, tatay, hello. Nanasaktan ako. Dali, puntahan mo ako. Tapos na. Ang tatay ni Binatang Son ay dalubhasa sa martial arts. Hindi mo siya kayang talunin. Bakit ang bait mo? Nagsisisi ako na isinama kita. Hindi mo alam,
kung gaano kakilabot ang angkanson. Totoo, walang awang pumapatay. Nakakatakot talaga. Tingnan mo. Bago sila dumating. Takbo ka na. Bilisan mo. Narito ang 1,000,000. Lahat ito ng ipon ko. Kunin mo. Gamitin mo ang sasakyan ko. Lumayas ka na. Huwag lilingon. Huwag ka nang babalik. Naririnig mo ba ako? Go. Nagmamaneho ng kotse ko. Dali, umalis ka na. Huwag kang lumingon. Huwag ka nang bumalik. Narinig mo ba ako? Bilis. Noong una may isang tao na isinugal ang buhay para sa akin. Noong una, isinugal ko rin ang buhay para tulungan ang iba. Sayang, yung taong iyon hindi na muling nagpakita. Baka patay na. Sa pagkakataong ito, sana mabuhay ka. Kunin mo ito. Aalis na ako. Ikaw paano? Pagkatapos ng lahat, ako, ang pangalawang anak ng angkan, hindi nila ako magagalaw. Ngayong araw, nang walang pahintulot ko, walang aalis. Huli na. Kailangan mong umalis. Hindi ba niya sinabi? Walang makakaalis? Tatay, nandito ka na rin. Siya ang nanakit sa akin. Bumali ng braso ko. Sinabi niyang darating ka para pakawalan ako. Batang lalaki, tapang mong year upon, ang angkan ng son. Lumapit ka rito ngayon, luhod at yuko ng 10 beses. Tapos bali ng isang braso, baka, ililigtas ko ang buhay mo. Luhod. Tapos magpakamatay ka. Maaari kitang pakawalan. Iligtas ang angkan ng Sun. Ang batang ito, hindi alam ang takot. Siguro takot lang siya. Nakatadhana na siyang mapahamak. Anong kayabangan? Tingnan natin kung gaano kakalakas na nagpapatapang sa'yo ang mga bagay na ito. Mag-ingat ka. Sinusubukan mo ako. Hindi ka karapat-dapat. Atake, kayong lahat. Ngayon, ang target ko lang ay ang Sun family. Kahit sino na hindi kasama sa Sun family, umalis na kayo. Siya. Paano siya lumakas ng ganyan? Hindi ko inaasahan na bata ka pa, na may ganito kang kakayahan. Ako, itong matanda, minaliit kita. Sa buhay na ito, nakagawa ka na ba ng anumang labag sa konsensya mo? Buong buhay ko, lagi akong tapat sa sarili. Paano ko naman magagawa ang anumang labag sa konsensya ko kung sa'yo naman? Pinahahalagahan ko ang talento. Kung gugustuhin mo na sumapi sa pamilyang Son, ang mga nangyari ngayon ay kaya ko palampasin na. Narinig mo yon, Mangmang. Maging alipin ka ng pamilyang Sun. Ito ang iyong pagkakataong umakyat sa langit. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Hindi mo sila matatalo. Tanggapin mo. Ipapaalala ko sa iyo ang isang bagay. 18 taon na ang nakalipas. Ang pamilyang Cheng ay nalipol. Ikaw ba ay nakilahok? Bakit niya tatanungin ang tungkol sa usaping pamilya ni Kuya Yuan? Maaari kayang. Ang bagay na ito ay lihim na lihim. Paano niya nalaman? Sino nga ba ang batang ito? Mukhang hindi na siya dapat mabuhay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Tatanungin kita ng isang huling beses. Pumili ka. Maging alipin ka ng pamilyang Son. Oo, mamatay ka. Ano ang iyong pipiliin? Mukhang ayaw mong aminin. Kung gayon ako ay babagbagin kita hanggang umamin ka. Bata, huwag mong akalain na sa kaunting daya mo lang ay kaya mo nang hamunin ang ama ko. Siya ay isang Grandmaster. Ang durugin ka ay parang pagpatay ng aso. Bata, inaamin kong kahanga-hanga ang iyong talento, ngunit bata ka pa rin naman. Dahil, hinahanap mo ang kamatayan. Ako naman, ay ibibigay ang hiling mo. Tanggapin mo ito. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Ngayong alam mo na ang takot. Huli na. Kaya pala Grandmaster ka rin? Grandmaster. Akala mo kung sino ka. Tatay. Sino ka ba talaga? Ang iyong lakas. Bakit ka napakalakas? Sabihin mo ang katotohanan, 18 taon na ang nakalipas. Kaya kitang patayin. Kung hindi, ang pamilyang Son, lipol na. Gusto mo pa ring malaman ang katotohanan mula 18 taon na ang nakalipas, ha? Ayokong sabihin sa'yo. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Kung gayon, papatayin ko ang anak mo, tapos ang pamilyang Son. Ang iba, patuloy akong papatay hanggang sabihin mong tumigil. Hindi. Tatay, iligtas mo ako.
Hindi mo siya kayang patayin. Tumabi ka. Ngayon. Sila'y mauubos na. Bawal ang pumatay. Gaano ka man kalakas. Kaya mo bang talunin ang baril? Tinawag ko na ang mga bantay. Malapit nang dumating ang mga inspektor. At pagkatapos, isusumbong ko rin siya. Nakasabwat ka. Gusto mo bang siya ay magdusa kasama mo? Xiao Yuan. Mahalaga ang handaan na ito. Kung masira ito, siguradong ang kapatid ko gagawa ng malaking issue. Huwag mo akong pahirapan. Okay. Bata, ito ay hindi pa tapos. Maghanda kang mamatay. Pasensya na. Nanggugulo sa handaan mo. Babawi ako sa'yo. Sandali lang. Bakit mo sinusuri ang massacre sa pamilya Che? Hindi ko maipapakita ang tunay na ako. O mabubuko nila. Hindi mo problema. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang massacre sa pamilya Che ay ipinagbabawal na usapin sa Yunsa. Walang gustong masangkot, pero ikaw ay mas lumalalim pa. Sabihin, sino ka talaga? Sino siya talaga? Sobrang daming nagkataon. Kuya Yuan, ikaw na ba yan? Alam ng lahat na ang mga Cheng ay inosente. Itinatama ko lang ang hustisya kung saan pwede. Pagtataguyod ng hustisya ay tungkulin ng isang mandirigma. Kaya, mayroon ka na ba anumang bakas sa kinaroroonan ni Cheng Yuan? Nasaan siya? Sabihin mo kung nasaan siya. Siya at ang kanyang pamilya ay napatay noong araw na yon. Kaya't wala na talaga siya. Hindi nakapagtatakat hindi na siya bumalik. Si Son Dahay ay malamang isa sa mga pumatay. Gagamitin ko siya para malaman ang katotohanan. Aalis na ako. Tatay, isa kang Grandmaster. Paano natalo ng taga-probinsya? Mahina ang iyong galing. Tarantado, kung hindi ka nagpakitang gilas, hindi mangyayari lahat ito. Ako ang sinisisi mo. Nakita niya ang murang singsing at umatake. Bakit mo isinuot ang singsing na yan noong Napala, ang massacre sa pamilya Cheng. Ginawa mo ba yon? Matagal na ang nakalipas, ang angka ng Cheng. Ikaw ba talaga ang pumatay sa kanila? Hindi lubusan. Bahagi lang ako noon. Noong panahong iyon, may isang leader sa amin. 4 na utak sa kabuuan. Naging bahagi nito. Kung gayon, sabihin mo, baka sakali, makasurvive tayo. Hindi natural ang batang ito. Hindi. Ang paglalantad sa kanila ay babagsak ang angka ng Son. Ano ng plano mo? Mahahanap niya tayo agad. Hindi niya tayo papatawarin. Tama ang anak mo. Sabihin ang katotohanan noon. Baka hayaan kitang mabuhay. Paano ka nakapasok dito? Ang sinaunang saan ng Cheng. Matagal ko na tong hindi natikman. Paano mo nalaman? Siya ito ng angkang Cheng? Sino ka ba talaga? Panginoong Xiao. Pakiusap, maawa ka. Huwag mo akong sakta. Sabihin mo lang, hindi lang si Qian Liao. Ibibigay ko ang asawa ko. Bilang handog, kahit na siya ang Nine-Yin Spirit. Ano pa ang silbi niyang kunin? Magsalita ka. Sino ang pumatay sa Cheng noon? Mga pangalan. Ngayon. Tinulungan kong wasakin ng Cheng. Ngunit, ano ang angka ng Cheng sa'yo? Anong karapatan para makialam ka? Walang karapatan. Ang apelyido ko'y Cheng. Pangalan ko'y Yuan. Ngayon, sabihin mo, may karapatan ba? Cheng Yuan. Daga ng Cheng na natira. Nakakita ka pa pala. Pagsalita sino ang pumatay sa Cheng? Sabihin niyo lahat ng pangalan. Ang mga pumatay sa pamilyang Cheng. Sino sila? Tatay, bilisan mo't sabihin. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Anong klaseng kabulastugan? Kudigo ng pagkakapatiran? Ha ha ha. Natirang buhay ng pamilyang Cheng. Akala mo, ako, si Son Dahay, nagpalaboy-laboy sa Jianghu dekada. Walang tagong baraha. Nailagan mo ang atake ko. Magaling ka naman pala. Napilitan akong umilag ng todo. Magaling ka rin pala. Bata, si Elder Chen ay isang dakilang guro. Ganap ang pagpatay sa iyo, parang pagdurog ng langgam. Tingnan natin ang pagyayabang mo ngayon. Patayin mo siya, Elder Chen. Bilisan mo, patayin siya. Bata, hindi ko dapat inaapi ang mahina. Ngunit lumabag ka sa pamilya Sun at sinira ang aking mga patakaran. Kaya, luhod at yuko ng 3 beses. At wasakin mo ang iyong kakayahan. At tapos na ang usaping ito. Hindi.
Gusto kong mamatay siya. Gusto kong mamatay siya. Hanggat siya ay hindi ako makakahanap ng kapayapaan. Nakakahiyang isipin. Gusto ng aking batang amo ang buhay mo. Kaya hindi rin kita mapapatawan. Magpakamatay ka. Sana man lang ay buo ang katawan. Kung magpapakamatay ka ngayon, burin ang katawan mo. Ayaw mong sumunod at naghahanap ng may talento ka, totoo man. Ngunit bata ka pa. Ngayon, ipapakita ko ang halaga ng kamangmangan. Lakas ng magulong simula. Anong nakakatakot na enerhiya? Bata, maghanda kang mabaon sa kawalan. Pamamaraan ng pinakaunang kawalan. Paano ito posible? Sa isang atake lang, wala siyang reaksyon. Yan lang ba ang lakas mo? Mahal ng langit ang buhay. Ginamit ko lang ang 3 para iligtas ang buhay mo. Dahil hindi ka nagsisisi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Makapangyarihang dragon. Gagamitin ni Chen ang buong lakas. Ang nakakatakot na kapangyarihan. Siguradong madudurog siya. Paano ito nangyari? Ano ang tunay mong lakas? Ang lakas ko, hindi ka karapat-dapat malaman. Wala na ang iyong trompo. Pwede ka nang magsalita, di ba? Kuya Xiao. Hindi, Guru Xiao. Ang negosyo ng pamilya mo, talagang walang kinalaman sa akin. 18 taon na ang nakalipas. Bata pa lang ako noon. Gawa lahat iyon ng aking ama. Pakiusap, maawa ka sa akin. Sa nalalabi kong buhay, magsisilbi akong alipin mo. Ikaw, patayin mo na ako kung kailangan. Gayunpaman, hindi ko kailanman ipagkakanulo kahit sino. Hindi ka ba natatakot mamatay siya? Kung hindi ka magsasalita, uunahin ko siyang patayin. Marami na siyang ginawang kasamaan. Karapat dapat siyang Tatay, iligtas mo ako. Kung mamatay ako, ang aming pamilyang Sun, mabubura kami, tatay. Ikaw, sige. Pabayaan mo siya. Sasabihin ko sa iyo kung gayon. Sabihin mo, Sino ang pumatay sa pamilyang Cheng? Ha? sino iyon? Nangahas na, pumatay sa harap ng aking mata. Sino ang pumatay sa pamilyang Cheng? Sino iyon? Ikaw ay... Kahit na Diyos ka pa, at napakalakas mo pa, hahanapin pa rin kita, at gagawin kitang abo. Nasaan ka? Hindi ka umuwi magdamag? Paumanhin, may kailangan lang akong ayusin. Oy, halika, sumama ka sa akin. Nangako si Lolo na makikita ka niya. Ano? Ayaw mo bang pakasalan ang kapatid ko? Ito na ang tamang panahon. Tara na. Hindi ko pa malaman. Sino sa inyo ang tunay na siyam na yung divine body? Tara na. Lolo, si Xiao Yuan ito. Ang gamot niya ang nagpagaling sa iyo. Kumusta ang iyong master? Mabuti ang aking master. Nagpadala siya ng pagbati. Lolo, sa pagkakataong ito, dinala ni Xiao Yuan na kayo ng master niya. May kasunduan sa kasal. Gusto niyang pakasalan ang kapatid ko. Tuparin mo ang pangako at ipakasal ang kapatid ko sa kanya. Hindi. Bagaman gumawa siya ng pabor para sa pamilyang Chen, wala siyang kilalang estado. Wala rin siyang malaking kapangyarihan. Paano niya ako mapapangasawa? Tagapagmana ng pamilyang Chen. Tama, si Xiao Xiao ang aming tagapagmana. Hindi lang siya basta-basta, anumang random na tao, na basta na lang makakapangasawa. Kaya ang sinasabi mo, hindi mo tatanggapin ang kasal. Anong panahon na ba tayo? Sino pa bang gumagawa nito? Siyempre, hindi. Hindi. Ako, si Chen Guani, oo. Mahusay, nakuha mo ang iyong gusto. Bagaman, hindi pa ako sigurado kung may 9 in body si Xiao Xiao. Basta aminin niya ang panata. Mas madali ang mga bagay. Lolo, batas ang iyong salita. Pa, nalilito ka. Si Xiao Xiao ang panganay mong apo. Paano mo siya ipapakasal? Sa lalaking ito, nagkataon lang na nagamot ka niya. Huwag mong sabihin, naniniwala kang doktor siya? Hindi siya karapat-dapat magdala ng sapatos ni Xiao Xiao. Pa, huwag kang maging hanggal. Huwag ilagay si Xiao Xiao sa panganib. Hindi nyo naiintindihan. Sang-ayon ako sa kasal. Hindi si Xiao Xiao ang pakakasalan. Si Liao. Liao, magaling. Pa, ang talino mo. Sa ganito, walang pangakong sirang. Si Miss Liao ay may ibang katayuan. Ang pagpapakasal sa kanya ay angkop. Bagay na bagay. Hindi ko siya mapapangasawa. Sa buhay na ito, kay Kuya Yuan lang. Kawalang galang. Ito ang utos ng iyong lolo. Hindi ka dapat sumuwi. Kailangan mong magpakasal. Mayroon na akong gusto. Sumpa ko, sa kanya lang ako magpapakasal. Ang pangalawang anak na ito ay talagang isang marangal na babae. Naisip ko kung si Little Ru ay buhay pa ba. Siya rin ba, tulad niya? Iniisip pa rin ako.
Ang kasal ng mga anak ay palaging pinagpapasyahan ng magulang at ng tagapamagitan. Hindi ka maaaring pumili ng malaya. Sige, ayos na ang usaping ito. Wala nang sasabihin pa. Xiao Yuan, sa totoo lang, ang iyong guro at ako, nagkita lang kami ng di sinasadya. Maya-maya, iniligtas niya ako, at inayos namin ang kasal na ito. Ngayon, nailigtas mo ulit ako, pakakasalan ko si Liao sa iyo. Sa ganito, wala na tayong utang. Kaya hindi niya alam ang pinagmulan ng guro niya, kaya naman siya ay napaka-arogante. Ginoo, ang aking pagbisita ngayon ay hindi naman talaga para pakasala si Miss Xiao Xiao. Hindi ba? Ngayon, ang pagpapakasal ni Liao sa iyo, kaya mo namang tanggapin, di ba? Ako, Tumututol ako. Lolo, tatay, hindi ako pumapayag na pakasalan ni Liao siya. Xiao, bakit ka rin nanggugulo? Ang kasal sa pamilyang Chen ay inayos ng lolo mo noon pa. Isa sa inyo ang dapat pakasalan siya. Kung hindi, ang pamilyang Chen namin. Paano kami makakatayo sa Yunzhou? Ibig sabihin, Xiao, huwag kang maging mapilit. Ang batang ito ay walang pinagmulan. Kung pakasalan ni Liao siya, hindi ito magiging anumang banta sa iyo. Xiao, ngayong panahon, nagdesisyon na ako, hindi na ito mababago. Ako, si Chen Guani, ay hindi kailanman sisira sa aking pangako. Hindi, ang ibig kong sabihin ay, gusto kong pakasalan siya. Kasi, pakakasalan ko siya. Mabuti yan, kung ganun, hindi na ako magpapakasal. si Xiao Xiao na ito, anong binabalak niya? Lolo, nagpapakasal na si ate. Basta magpakasal na si ate. Bagaman si ate ay panganay ng ating pamilya. Hindi pwede. Xiao, ikaw ang tunay na anak, paano mo siya mapapangasawa? Tama. Si Xiao ang panganay na anak, ang mapapangasawa niya dapat mula sa kilalang pamilya. Magiging bagay sila, at di madungisan ng pangalan natin. Ang usaping ito ay para sa kinabukasan ng pamilya natin. Huwag padalos-dalos, isa lang siyang hamak. Kahit siya ay hamak, ako, si Xiao, pakakasalan ko siya. Sabi ko hindi. Sino siya para? Alam mo na yan. Kung hindi dahil sa engagement, at nasagip niya si Lolo, wala sana siyang karapatan na nandito. Lalo na ang magpakasal kay Liao. Hindi mo alam, ang kanyang halaga. Ano man ang mangyari, pakakasalan ko siya. Ikaw, Pigilan niyo na. Kung tutuusin, narito ako upang makapagpakasal sa isa sa dalawang anak na babae na may 9 yin divine body. Kaso, pareho na silang may ganitong kondisyon. ang 9 yin divine body. Ano ang problema kay Dr. Chen? Ang mga meridian niya ay puno ng lamig. Kung di ako nagkakamali, siya ang alamat na 9 yin divine body. Paano ako? May lamig din ang mga meridian ko. Ang sa iyo ay sintomas lang ng lamig. Halos kapareho ng 9 yin divine body na akala mo'y totoo na. Dahil di natin malaman, ano ang imumungkahi mo? Ang tunay na 9 yin divine body, tuwing ika-15 ng buwan, sa kasukdulan ng yin, sa mga meridian, lumalabas ang sintomas ng yin ko. Sa 3 araw na ang ika-15. Pagdating ng oras, susuriin ko ang mga meridian. At malalaman na, Kung ganoon nga, magdedesisyon tayo sa 3 araw. Kuya Yuan, alam ko, dapat sana hindi ako nahulog. Pero hindi ko kontrolado ang puso ko. Sa totoo lang, nang hindi namamalayan, nahulog ako kay Xiao Yuan. Pagkalipas ng 3 araw, malalaman niyang ako ang 9 in divine body. Ano ang gagawin ko? Kuya Yuan, ano ang ginagawa mo sa barya? kapag hindi ka makapagdesisyon, pwede kang gumamit ng paghagis ng barya. Hayaan mong ang langit ang magpasya. Kuya Yuan, bagaman iniisip ng lahat na patay ka na, ngunit, lagi kong nararamdamang buhay ka. Kung buhay ka pa, lumabas ang ulo. Kung patay ka na, lumabas ang buntot. Kung gitna, papayag akong pakasalan si Xiao Yuan. Impossible. Ito, dapat isa itong pagkakataon. Isang beses pa. Isang beses ay pagkakataon. 2 sunod na beses. Hindi na ito pagkakataon. Posible kaya? Gusto kaya talaga ng langit?
Napakasalan ko si Xiao Yuan. Hindi pwede. Kung pakasalan ko si Xiao Yuan at bumalik si Kuya Yuan, paano ko siya haharapin? Xiao Yuan, Bakit ka umiiyak? Kuya Yuan, ano ang ginagawa mo sa barya? Kapag hindi mo malutas, pwede kang manghula sa barya. Hayaan mong ang langit ang lumutas. Nahihirapan ka bang magdesisyon? Sino ang nagturo sa'yo manghula? hindi. Hindi ko may bubunyag ang pagkakakilanlan ni Brother Yuan. Kapag nag-aalinlangan, lahat naman ginagawa ito, di ba? Bakit ka nandito? Dahil dito ako nakatira. Siyempre kailangan kong bumalik. Pagod na ako. Dapat magpahinga ka rin. Ay. Sa totoo lang, gusto ko si Xiaoru. Pero para mabuhay, kailangan kong pakasalan si Qian Xiaoxiao o pakasalan si Qian Liao. Sa mga kapatid na Qian, mas gusto ko si Liao kahit napagtanto ko nang hindi ko namamalaya. Nahulog na ako sa kanya. Xiaoru, sobrang walang hiya na ba ako? Sa totoo lang, hindi ako takot mamatay. Kung hindi ko makita si Xiaoru, wala nang saysay mabuhay. Pero hindi pa nababawi ang galit ng mga magulang ko. Xiaoru, ano ang dapat kong gawin? Bagaman sinabi ni Master na patay ka na. Pero pakiramdam ko lang ay buhay ka pa. CJ, maghagis tayo ng barya. Kung lumabas ang heads, ibig sabihin buhay ka pa. Kung ang lumabas ay tails, ibig sabihin ay patay ka na. Kung mapunta sa gilid, ibig sabihin ay sumasang-ayon ka. Pakasalan ko ang isa sa mga kapatid na Qian na siyang 19 Divine Body. Nagkataon lang. Siguro nagkataon lang to. Xiaoru, gusto mo bang pakasalan ko ang 9 in Divine Body? Sana ang tunay na 9 in Divine Body ay si Liao, tama? Bukas ang anibersaryo ng aking mga magulang. Tara na't magbigay-pugay muna. Bukas ang pamilya ni Kuya Yuan. Ang anibersaryo ng kamatayan. Dapat tayong magbigay-pugay sa kanila. Bukas ang ikatlong araw. Kung hindi ko pa mahanap ang milagrosong doktor, mamamatay ako. Nasaan ang milagrosong doktor? Nasaan ang milagrosong doktor? Dito, hinahanap na natin kahit saan. Walang bakas kahit kaunti. Kung gayon, hanapin nyo siya agad. Maghanap kayo buong gabi, walang tulugan. Kung hindi nyo siya mahanap bukas, bago ako mamatay, isasama ko kayo sa pagbagsak ko. Umalis kayo. Alis na. Dati itong villa ng pamilyang Cheng. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Itay. Inay. Ako mismo ang papatay sa salarin. At ipaghiganti ko kayo. Hoy, anong ginagawa nyo? Maaari ba kayong gumawa ng kalokohan dito? Umalis na kayo dito. Kung hindi, huwag nyo akong sisihin sa pagiging bastos. Dumating lang ako para magbigay-pugay sa pamilya ko. Aalis na rin ako agad. Gusto mong magbigay pugay sa pamilya mo.
Sige, kaya mo. Luhod muna kayo. Yuko ng 10 beses. Ha ha ha. Paano kung hindi ako luluhod? Hindi ako luluhod. Kung gayon, huwag nang magbigay pugay. Pumunta sila sa impyerno bilang gutom na kaluluwa. Ha ha ha. Alisin mo yan. Araw ng kanilang paggunita. Ayokong pumatay. Ano? Pumatay? Narinig mo ba ako? Ha ha ha. Sabi niya, papatayin niya ako. Nako, takot na takot ako. Ha ha ha. Kuya Depe ang namumuno dito. Haamon ka sa kanya? Naghahanap ka ng kamatayan. Bata, isang huling pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi? Talagang ayokong pumatay. Lumayas ka. Bata, huwag kang mayabang, bata. Hindi porket marunong kang lumaban. Halika dito. Ilibing mo siya. Ako na ang bahala. Hindi namin magagawang yon. Walang kwenta. Lumayas ka. Haamon ka sa akin? Patay ka. Hayes, isa na namang katawan sa semento. Hindi ako makapaniwala. Lakas mo higit pa sa excavator? Takbo. Tao pa ba to? Gusto ko lang ipagluksa ang pamilya. Bakit mo hinahanap ang kamatayan? Huwag mo akong patayin. Alam kong nagkamali ako. Galing ako sa pamilyang Zhao. Si Zhao Wuji ang tito ko. Gusto mo akong patayin? Hindi ka palalampasin ng pamilyang Zhao. Zhao Wuji. Talaga yatang gusto mo nang mamatay. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Tawagin mo si Zhao Wuji dito. Sige, sige. Tito, may gumugulo sa construction site, at sinubukan akong patayin. Bilasin mo. Gumugulo? Bakit ka gumugulo? Ipinagkakluluksa niya ang mga magulang niya. Ipagluluksa. Dating tirahan yan ng pamilyang Cheng. Patay na ang mag-amang Son. Mga nalalabi sa Cheng na naghihiganti. Imposible. Ang pamilyang Cheng, hindi maaaring may nabuhay. Tay, ano ang sabi mo? Anong pamilyang Cheng? Ayos lang. Tipunin ng lahat ng inyong eksperto. Agad-agad, pumunta kayo sa site. Ang iba'y hanapin ng Diyos na doktor. Opo. Mga nalalabi sa Cheng, hindi ka na dapat bumalik. Bata, dadala si Patriarch Zhao ng mga eksperto. Darating agad, maghintay ka. Sige, sasama ka sa mga magulang mo. Tatay. Nanay. Ngayong araw ang iyong araw ng paggunita. Walang silbi ang anak mo. Hindi ko mahanap lahat ng para ipaghiganti ka. Ngunit may kutob ako. Malapit ko na silang mahahanap. Sino yan? Sino ang nagtatangkang gumawa ng gulo sa teritoryo ng Zhao? Tiyo, siya yan. Isang aso mula sa kung saan. Wala siyang pakialam sa'yo. Nagbanta pa siya kung maglalakas loob ka. Papatayin ka rin niya. Mukhang masyado ng mahinahon ang angkan namin. Kahit sinong hamak ay lumalapastangan sa amin. Dakpin siya. Zhao Wuji. Ayaw mo na bang mabuhay? Si Dr. Xiao. Tatay, Doktor, magaling. 3 araw na kaming naghahanap. Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Dr. Xiao, pakiusap. bilasan mo at iligtas ang tatay ko. 3 araw na. Opo, doktor. Nitong mga araw, para mahanap ka, ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ng angkan namin. Hinalugog ang buong Yunzhou. Tila ang mga tao mula sa angkan nyo ay talagang walang silbi kung hindi niyo sila mahahanap. Tiyo, bata pa siya. Paano siya magiging doktor? Ipapatay mo siya. Ipaghiganti mo ako. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong patay. Nailigtas niya lang ang tatay niya ngayong taon. Paano kami magkakamali? Lalaban ka sa milagrosong doktor. Mag-sorry ka agad. Nagsabi siyang nandito siya para sa kanyang mga magulang. Talaga siyang hindi mukhang milagrosong doktor. Sa sobrang tuwa, nakalimutan ko ito. Milagrosong doktor, nandito ka para sa iyong mga magulang. Pwede bang itanong ang pangalan ng iyong mga magulang? Sabihin mo. Baka makilala ko sila. Hindi pa nahahanap ang Hindi ko maaaring ibunyag ang pagkatao ko. Babalaan ng kaaway. Ang mga magulang ko ay ordinaryong tao. Ilang taon ang nakalipas. Namatay sa aksidente dito. Namatay sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Mukhang hindi ka taga-pamilyang Cheng.
Ikaw naman, paano mo nakuha ang lupang ito? Kung natatandaan ko ng tama, ang lupang ito ay pagmamayari ng pamilyang Cheng. Maaari kayang, kilala mo ang pamilyang Cheng. O, naging kasali ka ba sa kanilang pagbagsak? Nagloloko pa, milagrosong doktor. Ang pamilyang Zhao ko ay laging legal ang operasyon. Paano nangyari yon? Konektado sa pagbagsak ng pamilyang Cheng. May kinalaman? Milagrosong doktor, ang pamilyang Zhao ko gumastos ng 2 bilyon in auction mula sa mga otoridad. Oh, naiintindihan ko. Hindi ito mahalaga. Nagtatanong lang ako. Ano pang hinihintay mo? Mag-sorry kagad sa milagrosong doktor. Milagrosong doktor, nagkamali ako. Hindi ko dapat kayo ininsulto. Pakiusap, pakawalan mo ako. Mahabag ka sa akin. Ako. Kukuhanin ko ang sarili kong braso. Ayokong pumatay ngayon. Umalis ka. Salamat, milagrosong doktor. Ngayon, ikaw naman. Pakiusap, milagrosong doktor, patawarin niyo ako. Ako mismo ang papatay sa'yo. Doktor, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo ka. Tratuhin mo akong basura. Nagkamali ako. Doktor, wala akong anak. Mayroon lang akong pamangkin. Maging mapagbigay ka sana. Huwag mo siyang pagmalakihan. Nakalimutan ko na ang araw na yon. Hindi siya sulit pag-abalahan. Umalis ka. Doktor, ano man ang kailangan mo, itanong mo lang. Kahit pahingin mo sa akin. Magtayo ng templo o dambana. Doktor, pakibigay ang gamot. Iligtas mo kami. Doktor, pakibigay ang gamot. Ang pamilya Zhao ko gagawin lahat. Kahit ako mismo. Doktor, pakibigay ang gamot. Kainin mo, maaari kang mabuhay ng 20 taon. Ngunit, halagay 100 milyon. Mabuti. Mukhang hindi siya interesado. Maaari ka nang umalis. Huwag akong guluhin sa pagdadalamhati. Oo. Zhao Wujie, May iba pa po kayong utos, Doktor? mas mabuti kung wala kang koneksyon sa pagbagsak ng pamilyang Cheng. Siyempre. Kamukha mo masyado ang Cheng. Xiao Yuan, mas mabuti kung hindi ka Cheng. May dumating na nakikiramay. Si Kuya Yuan siguro iyon. Patay na ang buong pamilya Cheng. Si Kuya Yuan na lang ang baka buhay. Bumalik na si Kuya Yuan. Kung hindi, impossible. May nagbigay Kuya Yuan. Kuya Yuan, nasaan ka, Kuya Yuan? Tulad ng kung buhay si Kuya Yuan, iharap ito pataas. Kung patay, iharap ito pababa. Kung nasa gitna, hahanapin ko si Yuan. Buhay nga si Kuya Yuan. Ang taong kararating. Si Kuya Yuan nga iyon, mabuti na't buhay siya. Dahil bumalik na siya. Magkikita rin tayo. Nalaman mo ba? Sino pumatay sa pamilya Son? Ngayon, di pa alam ng mga opisyal. Pero sabi ng mga tauhan ko, nakita nila si Yuan. At pumunta sa pamilya Son. Pagkatapos natuklasan, patay ang ama't anak na Son. Yun na nga yun, siya ang natira sa Cheng. Una, pinatay ang pamilya Son. Mauuwi rin ito sa akin. Tito, ano po ang sinasabi nyo? Anong natira sa Cheng? Nakarating na sa ganito. Di na ito may tatago. Walang masama kung sasabihin ko. Ang pamilya Cheng noon, 18 taon na. Paglipol sa buong angkan. Kasama rin ako doon. Kasama ang pamilya Son. Sino ang mag-aakala na si Cheng Yuan, nag-iisang tagapagmana. Ngayong si Yuan, ay nagbalik para mag-higanti. Sa kanyang mga paraan, pamilya Zhao ko'y maghihintay na lang. Hindi, Tito, gaya ng sabi nyo, ang mga kasali noon, marami siguro, unahin nyo ang iba, para siya'y maubos. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga na kayo. Ha. Magaling na plano na gamitin sila. Mahusay. Pasaway ka. 18 taon, hindi ka nag-inisyatib para kontakin ako. Baka naman, bigla mo akong na-miss. Si Cheng Yuan, nakaligtas sa angkan ng Cheng, bumalik na. Ano? Buhay pa siya.
Ngayon, Xiao Yuan na ang tawag sa kanya. Sobrang galing niya. Hindi siya kaya ng mga tauhan ko. Ikaw lang ang makakatulong. Kumilos na ang reyna ng lason. Nasaan siya? Sa pamilyang Chen. Natira sa angka ng Chen. Bakit ka bumalik para mamatay? Saan nagpunta si Xiao Yuan ngayon? Para magluksa ng pamilya sa lugar. At nakasagupa ang pamilyang Zhao. Pinapayagan kitang sumilip, pero alam mo kung kailan hihinto. Sa susunod, bubutasin ko mga mata. Umalis ka. Hindi ako naniniwala na kaya ng lakas mo ang excavator. Xiao Yuan, talaga akong nagulat mo. Sa ganitong lakas, mahirap hanapin kahit saan. Matutulungan kita. Ha? Ha? Ikaw, sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Kailangan mo lang malaman. Matutulungan kitang makuha. Gusto niya ang Nine Yin Divine Body. Chen Liao. Siya ang tunay na Nine Yin Divine Body. Kainin mo to, ang pulso mo, magiging 9 yin pulse. At ako rin, lagyan ng gamot si Qian Liao, baguhin ang pulso niya. Bakit mo ako tinutulungan? 9 yung sacred body. Kung ang 9 yin divine body ay kasama ng iba, mawawala lahat ng lakas. Siyempre, gusto kong mawala siya. Hindi mo kailangan ang dahilan. Ah, nga pala, kapag naniniwala siyang ikaw ang 9 yin divine body, dapat magsama kayo agad. Pakete ng gamot na ito. Paano kung tumanggi ako? Papatayin kita. Nandito na ang oras ng Yin. Xiao Yuan, kaninong palso ang una mong titingnan? Pinrotektahan niya ako sa lahat ng paraan. Karapat-dapat siya sa pinakamataas na dangal. Binibining Liao, maaari ko bang masuri ang pulso mo? O baka naman, ikaw ang titingin sa kapatid ko. Sa tingin ko mas Hindi. Kumpara sa kanya, sana ikaw ang 9 yin. Hey, Xiao Yuan, ano man ang nais mo, madalas hindi mo makukuha. Hindi mo makukuha ang iyong nais. Pakasalan mo ako, huwag mag-alala. Pangako, hindi ka magsisisi. Pero, Pero anong pero? Bilisan mo, ibigay ang kamay mo. Kailangan mo ba ng tulong ko? sana, hindi niya alam na ako ang 9 in divine body. Bagaman mabait siya, pero si Yuan Ji lang ang gusto kong pakasalan. Sana gumana gamot ng babaeng yun para magmukha akong totoo at makuha si Xiao Yuan. Si Liao yan. Hindi dapat si Xiao Xiao magpakasal sa hamak na ito. Akala mo ba, hindi ka ang 9 in divine body? Imposible. Hindi gumana gamot niya. Mahusay, Yuan Ji, nakapasa na ako sa isa pang pagsubok. Hindi na ako kailangang magpakasal sa iba. Kapag nakita na kita, pwede na kitang pakasalan. Then, patawad na lang. Sana, mahanap mo ang iyong kaligayahan. Gaya ng sabi ko, hindi ka makukuha ang gusto mo dahil hindi siya ang 9 Yin Divine Body. Ibig sabihin, ako ang 9 Yin Divine Body. Hindi mo na kailangang suriin palso ko, di ba? Pakasalan mo na lang ako. Hayes, Paano nagkagusto si Xiao Xiao kay walang kapangyarihang ito, hamak na tao? Siguro ay may mali sa kanya, mangmang, sa ganitong martial arts. At ganitong kaalaman sa medisina, paano siya magiging walang halaga? Wala kang alam sa halaga niya, hindi mo alam. Hindi. Kailangang maingat itong hawakan. Ang pulso. Kailangan pa ring suriin. Nauunawaan ko, naghahanap ka lang ng pagkakataon, mahawakan ng kamay ko. Sige, pwede mo naman. Kamusta naman? Ako ba ang 9 Yin Divine Body? sabihin mo, si Xiao Xiao ba? Siya. Ha, kaya, kung gayon, makikipagkasintahan sa 7 araw. Salamat, Lolo. Mula ngayon, ako na ang lalaki mo ngayon. Mahal kong kapatid, hindi ka ba magbibigay ng basbas? Sana ay maging masaya kayo. Ikaw, isang araw, pagsisihan mong hindi siya nakasama. Bakit? Biglang sumakit ang puso ko. Hindi. Si Kuya Yuan lang ang mapapangasawa ko. Dapat kong hintayin ang pagbabalik ni Kuya Yuan. Hindi ako pwedeng magmahal ng iba. Sakay na sa sasakyan. Saan tayo pupunta? Ako na ang lalaki mo ngayon. Siyempre, sasama ka sa akin. Huwag mong sabihin, natitira ka kay Leo. Huwag mong kalimutan, siya ay iyong hipa. Hindi pa kami kasal. Pumunta ka sa ba, dapat alam mo kung sino ako.
Miss, ano bang kagandahan nito sa talunan? Paano ka biglang naging tapat? Pwede kang magselos. Pero dapat mong intindihin, hindi mo ako mapabilib. Hindi ka makukumpara sa kanya, kahit malayo. Oo. Halika rito. Uminom ka sa akin. Hindi ako umiinom. Takot kang lagyan kita. Inumin mo ito. Xiao Yuan, hindi ka makakatakas sa akin. Maliligo na ako. Dahil siya ang tunay na, siyam na banal na katawan. Hayaan ang dapat mangyari ngayong araw. Maliit na ruo. Paumanhin. Talagang ako ay makasama ang ibang babae. Kinuha ng pangunahing binibini ang gamot ko. Ang pulso niya ay bumalik sa normal, katulad ng 9 Yin Divine Body. Pangalawang binibini ay ang tunay na 9 Yin Divine Body. Kung hindi niya ako bibigyan ng 10 milyon, aayusin ko ang usaping ito at sasabihin ko kay Xiao Yuan. Ang mga biyaya ng pangunahing binibini ay sobra ng sapat. Hindi ka pa ba nasusuklim sa kasakiman? Hindi kailanman sobra ang pera. Dali, ipakita si pangunahing binibini. Kung hindi, pupuntahan ko agad si Xiao Yuan. Tatanungin kita ulit. Sino nga ba ang tunay na 9 Yin Divine Body? Paano ka napunta rito? Magsalita ka. Sino nga ba ang tunay na 9 Yin Divine Body? Liao, si Miss Liao ay tunay na, ang tunay na 9 Yin Divine Body. Isinusugal ko ang buhay ko dito. CJ. Xiao, si Miss Xiao ay gustong pakasalan ka, kaya uminom siya ng espesyal na tableta. Kung sino ang nagbigay nito sa kanya, hindi ko rin alam. Si Miss Liao ay nalason. Ito ay tiyak na may kinalaman kay Miss Xiao. Umalis ka. Sir Xiao, wala itong kinalaman sa akin. Ang pinto ng banyo ay bukas na. Bakit hindi mo magawa pumasok? Ngayon pwede mo, gawin ang nais mo. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Talaga namang pwede mo, gawin ang nais mo. Ang ibig kong sabihin ay, bakit ka nagkunwari para lokohin ako gamit ang 9 Yin Divine Body? Kaya pala alam mo na. Kailangan ko ng paliwanag. Dahil sa pag-ibig, syempre, mahal kita. Kaya naman ako, nagsikap sa lahat ng paraan para pakasalan ka. Pag-ibig? Sa tingin mo maniniwala ako doon? Sino ang nagbigay ng gamot sa'yo? Hindi ko alam. Siya mismo ang dumating para tulungan ako. Kung hindi ka maniniwala sa akin, pwede kitang ipakita ang surveillance sa bahay. Ang taong ito ay dapat kasangkot sa mga sumira sa aking pamilyang Cheng. Kung ganoon nga, hihintayin natin siyang lumitaw. Huwag mo na akong inisin muli. Ako ang tao na hindi mo makukuha sa buhay na ito. Hindi mo man lang nakuha, gamit ang droga. Wala ba akong dating Chen Liao, ang lalaking hindi ko makukuha, hindi mo rin siya makukuha. Ginoong Zhang. Si Chen Liao ang 9 Yin Divine Body, dapat ay interesado ka talaga. Xiao Yuan, anong ginagawa mo rito? Lolo Ginoong Qian. Gusto kong kanselahin ang kasal kay Qian Xiao. Gusto kong pakasalan si Liao. Anong sinabi mo? Gusto mong pakasalan si Liao? Hindi ka magpapakasal kay Xiao Xiao? Gusto kong pakasalan si Liao. Buong suporta namin. Matagal ko nang alam, ikaw at si Liao ay bagay na bagay. Hindi.
Paumanhin po, talagang hindi kita mapapangasawa. Ang puso ko'y sa iba, wag mo akong pilitin. Kabalbalan ito. Anong problema ni Xiao Yuan? Sige, sabihin mo, sino ba talaga ang gusto mo? Ako, hindi ko masasabi. Hindi ko maipapakilala si Kuya Yuan. Kung hindi ka magsabi, kailangan mong magpakasal. Ito ang desisyon namin, ng lolo mo at ako, hindi ka pwedeng tumutol. Kung pipilitin mo ako, kung gayon, ay mamamatay na ako dito. Ikaw, Kung ganyan pala, paano pa kita pipilitin? Naiinggit talaga ako sa kanya. Magkaroon ng tulad mo, kaibigang matapat. Lolo Ginoong Qian. Tungkol sa kasal. Ipawalang bisa na lang. Binibining Liao, ang katapatan mo sa pag-ibig, ay kahanga-hanga talaga. Maging asawa ang tulad mo, ay karangalan ko, Zhang Xiaojia. Ginoong Zhang, anong ibig mo? Nais mo bang pakasalan si Liao? Sa totoo lang, matagal ko nang hinahangaan Binibining Liao, lubos. Nang arap akong makasama siya, magkasama habang buhay, tumanda ng magkasama, pakiusap, to pa rin ang nais ko. Ang mga Zhang ay kilalang pamilya. Ang pamilyang Chen namin ay mas mababa. Kung mapapangasawa ni Liao ang Zhangs, may tuturing itong biyaya niya. At biyaya rin ng aming pamilya. Hindi ako magpapakasal. Paumanhin, Ginoong Zhang. Ikaw ay napakagaling. Ngunit hindi ko talaga, maaari kang pakasalan. Sana maintindihan mo. Liao. Walang katayuan si Xiao Yuan, walang antas. Ayaw mong pakasalan siya, naiintindihan ko. Ngunit ang Ginoong Zhang ang tagapagmana. Bakit mo siya tatanggihan? Ang pagpapakasal sa mga Zhang, maaari rin ng aming pamilya, makinabang sa kanilang kapangyarihan. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, dapat isaalang-alang mo man lang ang kapakanan ng kumpanya. Tahasan mo akong tinatanggihan. Hindi mo nirerespeto ang aming pamilyang Zhang. Pagsalungat sa lakas ng Zhangs. Alam mo ang mga kahihinatnan. Narinig mo ba ako? Siran mo ang pamilyang Chen. Liao. Bakit ang daming problema? Lagdaan mo na lang ang kasunduan. Hindi ako magpapakasal. Liao, huwag mo akong sisihin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Hindi ako lalagda. Wala kang pagpipilian kundi magpakasal. Huwag mo akong pilitin. Pakibitawan mo ako. Ayaw niyang magpakasal. Bakit mo siya pinipilit? Ikaw ang doktor sa probinsya, di ba? Baka naman, gusto mong makialam sa... Wala akong interes sa mga gawa ng pamilyang Zhang. Pero hanggat nandito, walang pipilit sa kanya, gawin ang ayaw niya. Pati ikaw. Suka, paanong sinuwi mo si Master Zhang? Sawang-sawa ka na bang mabuhay? Gusto mong mamatay, pero huwag mong isama ang pamilya ko. Lumuhad at humingi ng tawad kay Master Zhang ngayon. O hindi rin kita mapoprotektahan. Hoy, huwag mong gawin to. Mga sibilisado tayong lahat, ang pag-aaway at pagpatay ay hindi karapat-dapat. Paano mo nais itong ayusin? Buong buo kong sinusuportahan. Mabuti, buong buo sinusuportahan ng pamilyang Chen, ang bawat desisyon ni Master Zhang. Bata, magaling ka ba sa medisina? Nagkataon, ako rin. Magkumpetensya tayo sa medisina. Kung mananalo ka, aalis agad ako. At hindi na dadawitin si Liao. Kaya mo ba? Husay sa medisina. Sige, paano tayo magkukumpetensya? Magkukumpetensya tayo sa lason. Magbibigay tayo sa isa't isa ng tig-isang dosis ng lason. Kung sino ang makapagpagaling ng lason ng isa'y panalo, siya ang panalo. Kung hindi mo magamot, mamamatay ka. CJ. Ngunit nakakaawa. Ang pamilyang Zhang ay kailangang magsanay ng bagong tagapagmana. Xiao Yuan, baka hindi mo alam. Si Master Zhang ay pinakadisipulo ni Jirahua. Reyna ng lason. Lason niya ay walang kapantay. Anong tapang mo? Siguradong hindi ka matatalo. Reyna ng laso na si Jiruhua. Si Xiao Yuan, siya ang huling alagad ng Reyna ng laso. Wala kang laban sa kanya. Hindi masama, lason ng reyna ng lason na si Jirohua. Walang makakapagpagaling nito. Payo ko, huwag ka nang makialam. Luhod at humingi ng tawad kay Ginoong Zhang. At pagkatapos, umalis ka na para manatili ang buhay mo. Hindi bihasa ang guru mo sa lason. Mas mabuti pang makinig ka. Ang mga hindi nakikinig, namamatay. Reyna ng lason na si Jiruhua. Nais kong subukan ang galing niya. Ilabas mo lahat ng lason mo. Tingnan natin gaano ka nakagaling. Kung nais mong mamatay, tutuperin ko ang nais mo. Ito ay gamot na lason, baitang 5. Sisirain nito ang iyong loob. Hanggang ika-49 na araw. Pagkatapos ng 49, bulok ka at mamamatay. Tapang mo bang kainin ito? Isang gut-wrenching pill lang. Dapat pumili ka ng iba. Kilala mo ang gut-wrenching pill.
Ito ay gamot na lason, baitang 6. Ang bisa ng lason nito, 10 beses na mas makamandag. Tapang mo bang kainin ito? Isang heart-devouring pill lang. Kulang. Narito ang dalawa, gamot na lason, baitang 7 at 8. 100 beses na mas makamandag. Marrow-devouring at bone-melting pills. Kulang pa rin. Nakikilala mo, ang marrow devouring at bone melting pills, talaga, hindi kita minahalaga. Ito ay gamot na lason, baitang 9. Ang bisa ng lason nito, higit 1,000 beses na makamandag. Tapang mo bang kainin ito? Ang 7 insects, 7 flowers pill. Hindi masama. Sa kamay mo, wala ka ng iba pa. Mas matapang na lason, di ba? Tama ka, wala na. Ngunit ang lason nitong 7 insects, kahit ako'y di makapaggamot, lalo na ikaw. Kung talagang may tapang ka, kainin mo to. Xiao Yuan, hindi ako sulit sa panganib. Okay lang. Gagawin ko para sa'yo. Oh, Ano? Kinain mo lahat? Paeldoris na lason na rank 9, sapat para patayin siya ng 10,000 beses. Kinain niya lahat. Mukhang malubha siyang nasaktan ni Liao. Gusto na niyang mamatay. paumanhin, Ginoong Zhang. Mabilis, gamutin ang lason niya. Anong gusto mo? Sang-ayon ako sa kahit ano. Huli na para sumang-ayon ngayon. Ang kanyang lason, maliban sa aking Panginoon, walang sino man sa mundo ang makakagamot nito. Maaari ka nang maghanda sa paglilibing sa kanya. Xiao Yuan, bakit ka napakabobo? Ang mga lasong ito, mayroon ng lakas. Nagsasalita pa rin ng matapang, maghintay ka na lang mamatay sa lason. Talaga ba? Paano yun posible? Paano mo nagawa? Gamutin ng lahat ng lason? Imposible ito. Tao pa ba ito? Nanalo ako. Pwede ka nang umalis. Huwag mo na akong guluhin. Miss Liao. Teka, hindi pa natatalo si Ginoong Zhang. Nagkasundo lang tayo, na kung sino ang maggamot ng lason ng isa. Ay panalo. Nagamot na si Xiao Yuan. Bakit hindi iyon bilang panalo? Kung si Ginoong Zhang ay magamot din ng lason niya, tapos sila'y tabla, magiging tabla, kailangan mo pa ring pakasalan si Ginoong Zhang. Oo. Siguradong magagamot ko ang lason mo. Kaya, pwede na nating sabihing tabla. Hindi pa ako talo. Ilabas mo ang lason mo. Si Young Master Zhang ay alagad ng Poison Master. Ang husay niya sa paggamot ng lason. Siguradong magagamot ko ang lason mo. Hindi ko dala ang lason. Pero kaya ko itong gawin dito mismo. Gawin dito mismo. Walang alchemy furnace dito, o mga hilaw na sangka. Paano mo ito gagawin? Mungkahi ko, aminin mo ng tabla na, umalis ka. Ito ay sa pagitan ng pamilyang Chen at Zhang, hindi ka karapat dapat makialam. Hindi ko kailangan ng alchemy furnace. Tungkol naman sa hilaw na sangka. Isang patak ng dugo ng iyong puso ay sapat na. Hindi ko pa narinig yan. Dugo ng puso ng tao. Maaaring gamitin sa alchemy, lalo na sa mga poison pill. Haha, nagluloko lang siya. Pang-display lang yan. Talaga? Nagawa na ang Pildoras. Subukan mong kainin. Hindi makamandag ang dugo ko. Ano ang kinatatakutan ni Young Master Zhang? Tama, Young Master Zhang, kainin mo na. Dugo ng puso ni Xiao Xiao. Paano ito magiging makamandag? Paggawa ng lason gamit ang dugo ng puso, ay likas na lubhang walang katuturan. Sa tingin ko, pwede itong inumin. Talagang walang magiging problema. Imposible. Bakit makamandag ang dugo ko? Tiyak na palihim mo. Nagdagdag ng iba pa. Young Master Zhang, gamutin mo agad. Kung magagamot mo lang, hindi ka ituturing na talo. Ako, hindi ko magagamot. Paano nangyari iyon? Paano nalasan ang dugo ko? Ikaw na apelidong Xiao. Anong pakana mo? Bakit ang dugo niya? Malinaw na walang lason. Nagiging lason sa tableta? Tama, dugo ni Xiao Xiao, hindi lason. Huwag isama ang pamilyang Chen. Sabihin mo sa akin, ano ang idinagdag mo dito? Xiao Yuan, dugo ng kapatid ko, hindi malalason. Anong nangyayari rito? Kung baga sasabi, pusong babae ay makamanda. Masama ka. Paano ang dugo ng iyong puso hindi makamanda? Xiao Yuan, sumusuko na ako. Ibigay mo sa akin ang lunas, pangako ko. Hindi ko naguguluhin si Liao. Bakit pakasalan si Liao? Si Miss Liao ay napakaganda. Syempre gusto ko siya. Pero ang pangunahing dahilan ay dahil taglay niya ang 9 Yin Divine Body. Gusto kong tulungan niya ako magpalaki ng isang napakalaso na insekto. Ano? Tanging ang 9 Yin Divine Body lang. Nilayan mong saktan ako. Xiao Yuan. Tulong, iligtas mo ako, hindi na ako makakatagal. Maaari kitang bigyan ng lunas. Ngunit kailangan mong manumpa. Na hindi na muli guguluhin si Miss Liao.
Kung hindi, mamamatay kang walang libing. Sige, sige, pangako ko. Sumusumpa ako, hindi ko naguguluhin si Liao. Kung guguluhin ko si Liao ulit, sumampal sa akin ng kidlat, at mamatay sa malagim na paraan. Tulong, iligtas mo ako. Kailangang gawin ang lunas ngayon. Kainin mo ito ang lunas. Niloko mo ako, paano ang dugo ko? Maging ang lunas? Mabuti. Kung makakapag-detoxify ang dugo ni Ginoong Zhang, paano siya naman malalason? Oo. Bilisan mo, bigyan mo siya ng tunay na antidote. Ito ang tunay na panlunas. Kung ayaw mong mamata, kainin mo agad yan. Hehe. Gumaling na ako. Nawala na ang lason ko. Ako'y gumaling. Ha ha ha. Xiao Yuan, sabihin mo agad. Bakit nakakapag-detoxify ang dugo ko? Dahil ba ako'y may pambihirang kakayahan, isang uri na, isa sa 10,000? Tama. May kakayahan ba si Ginoong Zhang? Kung hindi, paano naman makakapag-detoxify ang dugo niya? Exact. Ang iyong katawan ay talagang natatangi. Alam kong may pambihirang katawan ako. Sabihin mo kung ano ang natatangi. Mga babae at hamak lang. Ikaw ang pinakamasamang uri. Ang puso't dugo ay panlaban sa lason. Hinahamak mo ako? Maniwala ka man o hindi. Marahil, maipapaliwanag mo rin kung bakit nakalalason ang dugo niya, at ang iyon na may bakit kayang lumaban sa lason. Ikaw. Lolo, tatay. Nanalo na si Xiao Yuan. Hindi lang nanalo, pinagaling pa niya si Ginoong Zhang. Mula ngayon, hindi na ninyo ako. Mapipilitang pakasalan siya. Siya, hindi na ako mabubuwisit. Ha ha ha. Sumang-ayon ako na hinding mambuwisit. Pero hindi ko sinabing tatalikuran ng pagpapakasal. Sinusuway mo ang pangako, ang banal na sumpa at hindi mo itutupad. Ayos ko lang, makipagkasundo sa'yo. Tigilan mo ang matatamis na salita, hindi ako, makikipagkasundo. Hindi mo ba gustong malaman ng tungkol sa mga natira sa Angkan Cheng? At kung nasaan si Cheng Yuan? Ano ang sabi mo? Alam mo ba kung nasaan si Kuya Yuan? Sabihin mo kung nasaan siya. Kakaiba, bakit interesado si Liao sa balita? Nga pala, tinatawag niya akong Kuya Yuan. Siya na kaya si Xiaoru. Oo naman, alam ko, ang kinaroroonan ni Cheng Yuan. Maaari ko ring sabihin sa'yo. Pero may kondisyon ako. Basta mangako ka sa akin, sasabihin ko agad kung nasaan si Cheng Yuan. Nangangako ako, basta kaya ko. Papayag ako sa kahit ano. Pakasalan mo ako, tulungan mo akong magparami ng mga guworm. Ano? Gusto mo, gamitin ako para magparami ng guwar. Huwag kang mag-alala, walang magiging panganib sa buhay. Konti lang na sakit. Bukod pa riyan, ang maging may bahay ng pamilyang Zhang. Ano ang hindi magugustuhan? Hindi kita kailanman pakakasalan. Maliban kay Kuya Yuan, wala akong pakakasalan. Si Xiaoru yan. Si Liao ay tiyak na. Si bunsong si Xiaoru. Chen Liao, hindi ka marunong magpasalamat. Anong mali sa pagpapakasal kay Batang Ginoong Zhang? Nipipilit mo pa rin pakasalan ang natira sa pamilyang Cheng. Hindi ka ba takot madamay ang pamilyang Chen? Zhang, sigurado ka bang ang natira sa pamilyang Cheng na si Cheng Yuan ay buhay pa? Oo naman, sigurado ako. Ang aking guro, ang nagsabi sa akin. Si Jiruhua, dahil alam mo kung nasaan. Siya rin kaya ang isa sa mga pumatay sa pamilya. Bilisan mo, sabihin mo kung nasaan siya. Nasabi ko na sa'yo, pakasalan mo si Chen Liao. At sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Cheng Yuan. Si Cheng Yuan ay nahaharap ngayon sa di ka panipaniwalang panganib kung hindi mo siya ililigtas. Wala na siyang pag-asa. Mukhang hindi siya. Talaga kilala ang background ko, at hindi niya ako kilala. Pangako akong pakakasalan ka. Dalhin niyo ako kay Kuya Yuan. Ililigtas ko siya. Walang problema, pupunta na tayo sa silid kasal. Kapag naipasok ko ang worms sa katawan mo, sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Yuan. Teka. Hindi mo siya pwedeng kunin. Gusto niya yon, nakipagkasundo siya sa akin. Anong pakialam mo dito? Xiao Yuan. Ayaw mo bang malaman kung bakit ayoko pakasalan ka? Noong bata pa ako, si Yuan at ako nagbigay galang sa langit at lupa. Kahit naglalaro lang kami. Siniseryoso ko ito. Nasa panganib siya ngayon. Hindi ko pwedeng hayaang pakiusap, unawain mo ako. Gaya ng inaasahan. Siya nga pala ang aking munting kapatid na si Ruo. Hindi mo kailangang sumama. Alam ko kung nasaan si Yuan. Alam ko kung nasaan siya. Ano? Ikaw alam mo rin kung nasaan si Kuya Yuan. Alam ko. Walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Walang kwenta. Ang lokasyon ni Yuan ay top secret. Paano mo nalaman yan? Liao, kung ayaw mong si Yuan, mamatay. Halika na at sumama ka. Siyempre alam ko. Dahil ako si Yuan. Ano ang sinasabi mo? Sabi mo ikaw si Yuan. Munting kapatid na si Ruo. Ako si Yuan.
Kuya Yuan. Kuya Yuan, akala ko. Hindi na kita makikita. Akala ko. Akala ko hindi na. Hindi kita mahanap. HMP. Sabi mo ikaw si Cheng Yuan. Anong patunay mo? Bakit ka namin paniniwalaan? Talaga, gusto mo sigurong makuha si Liao. Magpanggap na si Cheng Yuan. Liao, huwag kang paluloko sa kanya. True. Ako nga si Cheng Yuan. Sabi mo ikaw si Cheng Yuan. Ay, Alam mo ba kung ano ang gamit nito? Kuya Yuan, bakit mo ginagamit ang barya? kapag di ka makapagpasya, magpalipad na lang ng barya. Hayaan ng langit ang magdesisyon. Kapag di ka makapagpasya, magpalipad na lang ng barya. Hayaan ng langit ang magdesisyon. Alam mo ba? Ikaw si Cheng Yuan. Cheng Yuan. Ikaw si Kuya Yuan. Tiger Tali. Ito ang sa pamilyang Chen. Pamana, ang Tiger Tali. Siya nga'y tunay na labi ng Chen. Paano ito nangyari? Kuya Yuan. Sa totoo lang, nitong mga taon, ang taong hinihintay ko ay ikaw. Ako rin. Gusto ko lang pakasalan ka. Ako rin, ang dahilan kung bakit pagsamahin ang 9 yin sacred body. Ay dahil ako ang 9 yang sacred body. Sa loob ng isang buwan, kung hindi ako pagsamahin ang 9 yin sacred body, ang yang energy ko ay babaliktad. Nahahantong sa kamatayan ko. Sa kabutihang palad, ikaw ang 9 yin sacred body. Kaya ikaw si Cheng Yuan. Paano mo nagawang magpakita? Hindi ka ba natatakot sa pagtugis ng iyong mga kaaway? Dahil alam ng iyong master kung nasaan na. Dapat alam din niya kung sino ang sumira sa pamilya Chenko at ang mga pumatay sa kanila. O marahil, ang master mo ay isa sa mga pumatay. Magsalita ka. Nasaan ang master mo? Ikaw, isang labi lang ng pamilya Cheng, ay hindi karapat-dapat makita ang master ko. Bakit hindi ka luluhod at magmamakaawa sa akin? Yuyukod hanggang masiyahan ako. Marahil, sasabihin ko sa'yo. Luluhod ako para sa kanya. Batang Zhang, pakiusap. Sabihin mo sa amin kung nasaan ang master mo. Kailangan lang namin ng palatandaan. Walang ibang madadamay. Bumangon ka, Xiao Ruo. Hindi kailangang magmakaawa sa kanya. May sarili akong paraan. Para mapapunta niya ako sa master niya. Magsalita ka. Nasaan ang master mo? Huwag mong kalimutan, ang master ko ay ang Poison Empress. Sigurado ka bang gusto mo siyang makilala? Hanggat mahahanap ko ang kahit sa lunggan ng dragon, hahamakin ko ito. Huwag mong pagsisihan ito. Turo mo ang daan. Siya ay natira sa pamilya Cheng. Ang pamilya Chen ay nanganganib. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilya Chen namin ay nanganganib paano? HMPH. Sana nag-iisip lang ako ng sobra. Sana ang Poison Empress ay hindi ako bibiguin. Alagad. Ikaw ba iyan? Alalayan mo ako, master. Ayoko nang maghintay pa. Gusto ko, sanang umalis. Pero dinukot ako, master. Sino ang naglakas loob? Nangahas dukutin ang aking alagad? Ako ito. Chen Yuan, ulila ng pamilyang Cheng. Kaya ikaw pala ang natira sa pamilyang Cheng. Mas maganda ka pa kaysa tatay mo. Noon. Alam mo ba kung sino pumatay sa pamilya noon? Siyempre, alam ko. Sino sila? Sabihin mo. Kung walang kapalit, hindi ko sasabihin. Anong gusto mo? Gusto talaga kita. Magpalipas ka ng gabi. At masisiyahan na ako. Sasabihin ko bukas. Patayin buong pamilya at ang mga pangalan nila. Ikaw walang hiya. Ha? Ikalawang anak ng Kian. Nagsiselos ka ba? Bakit hindi ka sumama? Ang aking alagad ay gusto ka talaga. Master, bilis, pabagsakin mo sila. Ang natira sa Cheng ay sayo. Chen Liao, akin na siya. Gagamitin ko siya sa Go. CJ, tinupad ko ang hiling mo. Master, mag-ingat ka. Siyam na antas na lason, hindi siya tatablen. Hindi gagana ang pang-siyam. Kung gayon, pang-sampu, maghanda kang mamatay ka.
Kawili-wili. Ang susunod mong galaw, tingnan natin kung makakaiwas. Natalo ka. Ngayon, sabihin mo na sa akin ang pangalan ng pumatay. Enye. Sino nagsabing talo ako? Xiaoru, Kuya Yuan, masama ang pakiramdam ko. ilabas ang antidote. Pwede kayong mabuhay. Hehe. Dapat mong malaman. Ang lason na rank 1-0 ay di na magagamot. Maliban kung Maliban sa ano? Gamitin mo ang lakas panloob upang sipsipin ang lason niya sa sarili mong katawan. Hindi siya mamamatay, ngunit hindi ka mabubuhay. Ha ha ha. hindi, Kuya Yuan. Hindi ka rin mabubuhay. Kung mamamatay ka, ano ang silbi ng buhay ko? Hindi. Xiaoru, Kuya Yuan. Kuya Yuan. Kuya Yuan. ang lason na rank 1-0, tunay na malakas. Ha ha ha, Cheng Yuan. Lagot ka na ngayon. Pagkatapos mong mamatay, tiyak na, pahirapan ko si Liao. Gusto kong mamatay ka sa paghihirap, ha ha ha. Ang lason na rank 1-0 ay di talaga magagamot. Ngunit hindi mo dapat sinabi sa akin. Ang rank 1-0 na lason ay naililipat. Anong ginagawa mo? Siyempre, nililipat ko sa iyo ang lason. Ha? Xiaojai. Nalinang mo na ang Gihuang Sutra sa kahangahangang antas. Ang kakayahan ko, lampas sa iyong mga pangarap. Sabihin mo ang pangalan ng pumatay. Maililigtas ko siya. Kahit reyna ako ng lason, taguyod ko ang mga prinsipyo ng kabutihan. Hindi ako nanakit ng inosente. Maliban sa pagpuksa sa inyong angkat. Kaya, hindi ko itatraidor ang mga kaalyado ko. Xiaojai. Huwag kang matakot. Kasama mong mamamatay ang iyong guro. Bakit? Bakit pinili ang kamatayan kaysa ibunyag ang pumatay? Bakit? Ang paghihiganti ba ng pamilya ko talagang imposible? Hindi. Dapat may paraan. Oh, ano na? Patay na ba si Xiao Yuan? Humihinga pa ako. Hindi ko inakala, nakasali ka sa pagpatay, sa buong pamilya ko. Hindi ko rin inasahan na ikaw pala ang nalabi sa angkat. Higit sa lahat, ang pinakamalakas na laso ng Poison Queen ay hindi ka napatay. Walang laban? Nalampasan mo ang Poison Queen. Ano pa ang silbi? Magsalita sino pa ang kasali sa pagpaslang sa pamilya ko? Huwag magmadali. Suriin muna natin ito. Gusto mong ibigay sa akin ang kumpanya? At pakasalan mo ang anak mo sa akin? Gusto mong palayain kita? Hindi. Kahit papalayain mo ako, hindi nila ako pabubuhayin. Ang tanging hiling ko, na mailigtas mo sina Zinren at Zhao Hui. Uminom ka ng lason. Mangako ka sa akin. Huwag idamay ang pamilya Zhao. Hindi ko gagalawin ang ibang miyembro ng pamilya Zhao. At hindi ko pakakasalan ang iyong anak. Ni hindi rin ako interesado sa iyong kumpanya. Ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung sino pa ang mamamatay tao. Huwag nang mag-imbestiga pa. Ang pag-iimbestiga pa ay hindi mo mapapakinabangan. Tatay. Tito, Tatay. Tito, Zhao Wuji, magsalita ka. Sino pa ang sangkot? O papatayin ko siya? Ay, Tito. Tatay.
Xiao Yuan. Hahaha, hindi ka. Talagang gusto mong malaman kung sino ang pumatay sa pamilya mo ba? Sasabihin ko sa'yo, may isa pang tao. Ang lolo niya. Qian Guanyi. Hahaha, pumunta ka at maghiga. Sige na, hahaha. Impossible, impossible. Lolo, medyo mainitin ang ulo niya, pero hindi niya magagawa ang pumatay. Nagsisinungaling ka, gusto mo lang guluhin ang relasyon natin. Qian Guanyi. Qian Guanyi, siya rin ang pumatay sa aking pamilyang Cheng. Hindi kapatid na Yuan. Nagsisinungaling siya, gusto niyang pag-awayin tayo, hindi mo siya mapaniniwalaan. Ang lolo mo, noon kasama ang tito ko, noong nag-uusap sila. Narinig ko lahat. Haha, ang lolo mo pala, ang kumontak sa tito ko. At saka natagpuan ang Sun. Pinuno ng pamilya. At ang Poison Queen Jiruhua. Silang lahat ay sa buong pamilyang Cheng. Hahaha, kaya ang ibig mong sabihin, si Qian Guanyi ang utak. Bakit niya gagawin to? Hindi siya ang utak. Isa lang siyang taga-kontak. Ang tunay na utak ay iba. Sino ang utak? Sino siya? Hindi nila sinabi kung sino ang utak. Pwede mong tanungin si Qian Guanyi. Sige, tanong mo, hahaha sige pa hahaha. Pinayuhan ka ng tatay ko, huwag mo na itong wala kang mapapalariyan. Ngayon dapat alam mo na, ang malalim na kahulugan. Kung nagsisinungaling ka sa akin, gagawin kitang isumpa hanggang sa pagkalimot. Kapatid na Yuan. Talaga bang naniniwala ka na ang lolo ang pumatay sa iyo, buong pamilya? Naniniwala ka sa akin, ang lolo talaga, hindi siya ang Kaya sa tingin mo, sina Zhao Hui at Zhao Xingran, mukha ba silang nagsisinungaling? May dahilan ba sila para magsinungaling? Kapatid na Yuan. Pumatay kayo sa buong pamilya ko, kasama kayo rin sa pagpatay. Di ba? HMPH. Zhao Wuji, ibinento mo pa rin ako. Walang hiya kang salot. Hindi. Hindi kanya inilantad. Kahit hanggang kamatayan, ang reyna ng lason, pati, wala siyang tinraidor, narinig ni Zhao Hui, ang usapan niyo. Sinabi niya sa akin kalaunan. Totoo. Nakasama ako sa pagpatay sa buong pamilya mo. Ako ang tagapamagitan. Sandahay, Zhao Wuji, Jirahua, nakiugnayan ako sa lahat. Sino ang utak? Sino nagsabi sa iyo kumontak? Ha ha ha. Ang utak, sa buhay na ito, malamang hindi mo malalaman. Kahit gaano kalakas martial arts mo, laban sa baril. Wala silang laban. Sayang, masyadong tiwala sina Sandahay at Jirahua. Masyadong matigas si Zhao Wuji, hindi magamit ang baril. Ngunit iba ako. Hanggat mapatay kita, gagamit ako ng anumang paraan. Kung ikukumpara sa kanila, ikaw at si Sundahay, ang dalawang pinakawalang hiya. Ngunit ako ang nakaligtas sa huli. Ganoon ba? Subukan natin. Magpaputok. Ha 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 ha. Kaya mong gamitin ang chi externalization, harangan ng bala. Ito, paano ito posible? Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang utak. Sino ang utak? Mahalaga ba yon? Siyempre naman. Mula ng araw na ang pamilya ko ay namatay lahat. Ang buong kahulugan ng buhay ko ay ang hanapin ang salari. Ipaghiganti sila. Ang paghihiganti ay nagbubunga lamang ng mas marami. Makinig sa payo ko. Huwag nang mag-imbestiga. Ang katotohanan ay walang may dudulot. Kung hindi ako makaganti, mas mabuti pang magsalita ka. Xiao Yuan, pakawalan mo ang lolo ko, o papatayin ko siya. Kapatid mo siya, paano mo nagawa yan sa kanya? Dapat mong malaman, ang huling gusto ko ay siya. Kaya huwag kang magduda na hindi kami nagpapanggap. Gusto ko talaga siyang patayin. At ikaw? Anak mo siya. Isa lang siyang anak sa labas, ang pamilya naming Chen. Ngunit hindi kami. Yan siyang dong. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak, mas masahol ka pa sa hayop. Bitawan mo na, o mamamatay siya. Huwag mong kalimutan, kung mamatay siya, ang iyong 9 sacred body, ito ay babalik sa'yo. Kapag ito ay bumaliktad, tiyak na mamamatay ka. Yuan, kasalanan ng lolo ko kaya napatay niya pamilya mo. Buhay kapalit ng buhay, natural lang yan. Pero siya pa rin ang lolo ko, at ikaw ang mahal ko. Ayoko talaga, makita kayong magpatayan ulit. Ako, hayaan ninyong lahat to. Ako na ang bahala. Ako na ang papalit kay lolo. Ang tanging hiling ko mula ngayon,
Huwag na kayong maghiganti kay Lolo, at kayong lahat. Tigilan na si Xiao Yuan. Xiaoru, Hindi ako yun. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Xiaoru, bakit ka ba ang tanga? Yuan. Sobrang namimiss kita. Sobrang mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Xiaoru, miss din kita. Sa lahat ng tao, hindi kita makalimutan. Gusto kong makasama ka habang buhay. Manloloko. Kung talagang gusto mo si Liao, hindi mo sana papatayin si Lolo. Hindi mo ba naisip? Kung si Lolo'y namatay sa kamay mo, kayo ni Liao, maaari pa bang magkasama? Pangako mo sa akin. Wala nang patayan. Xiaoru, Liao, apo kong mahal. Liao, kasalanan to ni Dad. Sorry si Dad. Xiaoru, hindi ko hahayaang mamatay ka. Pagagalingin kita. Hindi pa tayo kasal. Gusto kong tumanda kang kasama. Xiaoru, titiyakin ko. Xiao Yao, Xiao Ruo, Xiao Yao. Xiaoyao at Xiaoru. Xiaoru. Xiaoru, Kuya Xiao Yuan. Ako. Patay na ba ako? hindi. Hindi ka patay. Hindi pa tayo kasal. Hindi ako. Maghihiganti ka pa ba kay Lolo? Hindi ako. Maaari kong iligtas ang lolo mo. Talaga. Totoo yan. Pero, hindi ko hahayaang makatakas ang utak. Kaya, kailangan niyang sabihin sa akin kung sino ang utak. Tatay, sa puntong ito, anong tinatago mo? Sabihin mo na lang. Opo, Lolo, sabihin mo na lang. Kung hindi mo sasabihin, hindi ito malulutas. Naku po. Xiao Yuan. Ganito na ang nangyari. Hindi mo ba alam kung sino ang pumatay? Alam mo sa sarili mo, di ba? Wala sa inyo ang magsabi sa akin. Paano ko malalaman? Ha ha ha. Alam mo nga, matagal mo nang nahulaan. Umasa ka lang sa swerte. Takot kang harapin ito. Alagaan mong mabuti si Xiaoru. Xiao Yuan. Bagaman ako'y nasangkot, hindi ko pinatay ang sinuman sa pamilya mo. Kaya sana pagkatapos, huwag mong ipasa ang galit kay Xiao Yao. Bakit mo ginawa yon? Para sa Tiger Talisman. Para lang sa maliit na bagay na to, pinatay mo ang pamilya. Ganoon ba kahalaga yan? Higit pa sa alam mo, dahil susi ito para sa kayamanan sa ilalim ng lupa. Sa kailaliman ay naroon ang yaman ng buong dinastya. Sabihin mo, sino ang hindi matutukso? Kahit ang Angkan Cheng ay pinili ang kamatayan kaysa sumuko, binuksan mo ba? Ito. Pero walang nakita. Ang maalamat na kayamanan ay kasinungalingan lang pala. Lahat tayo'y niloko nito. Napanlilin lang. Kung nakuha mo na ang talisman. Bakit mo ako iniligtas? Itinuro mo ko ng medisina, pinag-aral ng mga paraan mo. Bakit? Papatayin mo ako. At tatapusin to, papatayin kita. Pero una, kailangan kong maunawaan kung bakit. Bakit mo winasak ang pamilya ko, tapos iniligtas ako? Paano ko sila ipaghihiganti? Ang totoo, bakit? Ako papatayin. Para matapos to. Mawawakasan lahat sa pagkamatay ko. Hindi. Kuya Yuan, huwag mo siyang patayin. Xiaoru. Huwag. Patayin mo na ako. Isa katuparan mo ang paghihiganti. Pag-aralan ang medical classic. At maging immortal. Tumigil. Siya ang tunay mong ama. Anong sinabi mo? Natuklasan ni Lolo na siya ang amang biologiko mo. Buntis na si inay nang siya'y ikasal. Sa sikretong lihim kang inampon, tinuruan ng lahat. Totoo.
Bato. R.